Master, welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsumasamayin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga Master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga Master, no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 7541-7565. Kabanata 7541. Biglang lumuhad si James kasabay ng malalakas na kalabog, na ikinagulat ng lahat ng mga nilalang na naruroon at naging dahilan upang mapa-atres sila sa gulat. Bilang pinuno ng Health Realm, hawak ni James ang kapangyarihang magpasya sa kapalaran ng lahat. Siya ay karapat-dapat na paggalang, at ang kanyang presensya lamang ay isang dakilang kilos. Gayunpaman, narito siya, nakaluhod sa harap nila. Ikaw, ang Celestial Sage ay nawalan ng masabi. Ang Earthly Sage ay nagmamadaling iwinagayway ang kanyang kamay, nanginginig, at nagtanong, ano ang ginagawa mo? Taos-puso ang sagot ni James, isang malaking karangalan na makilala ka. Mula sa ating unang pagkikita, ang iyong katwiran ay nag-iwan ng pangmatagalang impresyon sa akin, at wala akong iba kundi ang paggalang sa inyong dalawa. Sa panahon ng kasal ni Truett, nang ihayag ng aking asawa ang kanyang sarili bilang ang Dark Heavenly Path, ang Grand Patriarches ng Genesis World ay may mga hangarin na pumatay, at si Yeria ay nagtakda ng isang bitag upang patayin ako at ang aking asawa. Sa kabila ng mga panganib, hindi kayong dalawa ang umiwas o yumukod sa mga pagbabanta, na pinoprotektahan ang aking mga kaibigan at mga anak. Ako ay magpapasalamat magpakailanman. Ang Celestial at Earthly Sages ay nagpalitan ng alam na mga tingin at sinubukang tulungan si James na makatayo. Gayunpaman, pinigilan sila ni James, na nagsasabi, ako ang nag-orkestra ng pagsubok na ito. Walang ibang nasangkot. Naiintindihan ko na ito ay maaaring nakakasakit dahil sa iyong iginagalang na reputasyon, ngunit ito ay isang bagay na kailangan kong gawin. Ang Celestial at Earthly Sages ay nabigla. Huminga ng malalim si James at ipinaliwanag ang kanyang kawalan ng kakayahan at mga dahilan, pinakuluan ang mga ito hanggang sa 3 puntos. Una, ang mga Sorumsia ay hindi mahuhulaan. Matapos malaman ang katotohanan tungkol sa sina Emperador Jabari at Franciscus, na minsan niyang hinangaan, ang kanyang mabuting kalikasan ay hindi na totoo sa kanyang paningin. Kasunod nito, sina Sophie, Lila, si Quincy, at iba pang mga Sorumsia na lumitaw ay gumawa ng isang mapang wasak na dagok sa tiwala ni James, na humantong pa sa kanya na masira ng kanyang panloob na demon. Ang karanasan ng pagkakanulo ay naging dahilan upang siya ay maging maingat at maingat. Hindi siya natakot sa mga labanan o mga pakana laban sa kanya. Ang kanyang pinakamalaking kahinaan ay ang kanyang mga pinagkakatiwalaang kasama. Ang kanilang pagkakanulo ay magdudulot sa kanya ng matinding pagkawasak. Pangalawa, ang Lear Tribulation at ang Wait Arap at H's Sorumsia ay nagdulot ng hindi inaasahang banta. Sa teorya, sino man sa Greater Realms ay maaaring ang Reincarnation Sorumsia ng Wait Arapat. Nang walang mga pahiwatig o bakas na susundan, walang sino man ang maaaring maalis sa hinala. Kaya naman, kinailangan ni James na suriin at imbestigahan isa-isa ang kanyang mga pinagkakatiwalaang kaibigan upang maiwasang makagawa ng hindi na maibabalik na pagkakamali. Pangatlo, siya na ngayon ang pinuno ng Health Realm at may kapangyarihang gawing Diyos ang iba pang nilalang. Kaya naman, mayroon siyang responsibilidad na protektahan ang Greater Realms. Madaling magtalaga ng mga Diyos batay sa mga personal na kagustuhan. Pagkatapos ng lahat, ang tagumpay ng isang tao ay madalas na humahantong sa tagumpay ng mga nakapaligid sa kanila. Gayunpaman, ito ay lalabag sa Taoism. Si James ay sumunod at naging hindi patas at irresponsible sa Health Realm. Ginagawa siyang walang pinagkaiba sa Wait Arapath na hinamak niya. Sa makatuwid, nais niyang subukan ang mga potensyal na Diyos batay sa kanilang moral na katangian. Para sa kanya, ito ang tama at makatarungang paraan upang sumunod sa kanyang Taoismo. Habang nasa isip ang 3 puntong ito, kailangang maging maingat si James sa kanyang mga desisyon, pangunahin na dahil sa kanyang posisyon. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 7542.
Kailangan niyang maging responsable para sa Health Realm, kaya hindi siya maaaring umasa sa pagtitiwala ng mag-isa. Kailangan din niyang subukan ang kanyang mga kaibigan. Matapos pakinggan ang taos-pusong paliwanag ni James, sabay na itinaas ng Celestial at Earthly Sages ang kanilang mga ulo at huminga ng malalim. Maingat na sinabi ng Celestial Sage, siya ay isang mahusay na pinuno na hindi nagtatatag ng awtoridad sa pamamagitan ng kapangyarihan ngunit sa pamamagitan ng karunungan at pananaw. Higit pa rito, hindi siya nang aapi ng may puwersa at humahatol sa kabutihan sa pamamagitan ng mga aksyon ng isang tao. Marahil ito ang pinakamalaking pagkakaiba sa pagitan mo at ng Wait Arapath at kung bakit sinasamba ka ng mga buhay na nilalang ng Health Realm. Emosyonal na idinagdag ng Earthly Sage, sumasang-ayon ako. Maaari mong gawin ang anumang gusto mo ngunit pipiliin mo pa ring mamuno ng may kabutihan. Iyan nga ang tamang Taoismo. Ang Celestial at Earthly Sage ay lumapit kay James, iniunat ang kanilang mga kamay upang tulungan siyang tumayo. Magiliw na tinapik ng Celestial Sage ang kamay ni James at sinabing, kahit mataas ang katayuan mo, iginagalang mo pa rin kami. Sigurado akong pakikitunguhan mo ang Greater Realms ng may kabaitan. Hindi ka namin nahusgahan ng mali. Manatili kang tapat sa iyong orihinal na intensyon. Nahihiyang sinabi ng Earthly Sage, ngayon lang ako nakaramdam ng kaunting hinanakit, ngunit pagkatapos marinig ang iyong paliwanag, kami ay makitid ang isip. Dapat naming ikahiya ang aming sarili. Nagmamadaling humiling si James. Natatakot akong ma-disappoint kayong dalawa sa akin. Kaya ako. Tumawa ang Heavenly Sage, matuwid at patas. Kung may sama ng loob kami sa iyo, kami ang mabibigo sa iyo. Tumango ang Earthly Sage bilang pagsang-ayon na may ngiti. Nang makita ang kanilang mga saloobin, sa wakas ay nakahinga si James. Ang pinakamakabuluhang pagkakaiba sa pagitan niya, ang Wait Arapath, at iba pang outside beings ay ang pagpapahalaga niya sa mga relasyon at hindi gaanong nagmamalasakit sa kapangyarihan at katayuan. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, nagpalitan ng tingin ang Celestial Sage at Earthly Sage. Umatras sila ng mga hakbang, pinitik ang mga manggas, at lumuhad kay James. Handa kami sa iyong utos, Supreme Path. Mabilis silang tinulungan ni James na makatayo. Kayong dalawa ay tumahak na sa tamang landas, at hindi na nararapat para sa inyo na manatili sa Greater Realms. At saka, kailangan agad ni Zymergy ang mga banal na Diyos. Sana ay hindi kayo tumanggi. Nagkatinginan ang Celestial at Earthly Sages. Ang Earthly Sage ay nagtanong, kung gayon, paano si Skay? Bumantong hininga ang Heavenly Sage. Mayroon kaming hindi masisira na bono kay Skay at isang malakas na koneksyon kina Yegor at Herodias. Bukod dito, ang isang impostor ay nagdudulot ng kaguluhan sa noon at Greater Realms habang patuloy mong sinusuri ito at hinahanap ang Soremsia ng Wait Arapath. Kasabay nito, kailangan mo pa ring mag-ingat laban sa mga may masamang intensyon na nagsisikap na magdulot ng higit pang gulo. Natatakot ako, ngumiti si James at sinabing, napag-isipan na namin ang mga ito. May kinakailangan para kayong dalawa ay maging mga Diyos. Dapat na makatwirang mawala ka sa Skay upang maiwasang maalerto ang kaaway at mapaakit ng labis na atensyon. Ang Celestial at Earthly Sages ay natigilan sa kanyang mga salita. Biglang humakbang si Thea na nakangiti at sinabing, mayroon akong plano na makakapatay ng 2 ibon sa isang bato. Gayunpaman, kakailanganin ninyong dalawa na gumawa ng kaunting sakripisyo. Lumingon sa kanya ang 2 pantas at si James. Sina Yaretzi, Yusef, at Yani ay nagtipon din sa paligid nila. Sinuri ni Thea ang mga taong naroroon, pagkatapos ay sinabing, pinakamalayan nilang 2 ang kanilang pagkamatay at itinoon ang sisi sa Wait Arapath. Natigilan ang lahat sa sinabi niya. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 7543. Paki-elaborate, tanong ng Celestial Sage, nakasimangot. Sa ilalim ng tingin ng lahat, sinimulan ni Thea na ibalangkas ang kanyang plano. Bagaman ang mga Celestial at Earthly Sages ay karaniwang nananatili sa loob ng teritoryo ng Skay, ang kanilang prestihiyo sa Greater Realms ay higit na nakahihigit sa iba pang Grand Patriarchs. Kahit na sina Yegor at Herodias ay maaaring hindi makaabot. Sa katunayan, narinig ko rin ang kanilang mga gawa sa Greater Realms. Ang kanilang mga birtod at katwiran ay nararapat na nakakuha sa kanila ng kanilang mga titulo, tumango si Yaretzi. Ngumiti si Thea sa lahat.
Eksakto. Ano ang magiging reaksyon ng mga nilalang ng Greater Realms kung sila ay papatayin ng Wait Arap at HS Reincarnation Soramsias sa Sky? Nagulat ang lahat nang mapagtanto nila ang kanyang intensyon. Ang Celestial at Earthly Sages ay lubos na iginagalang sa Greater Realms. Kung nalaman ng mga nilalang doon na pinatay sila ng Wait Arapath, magagalit sila. Masisira rin nito ang reputasyon ng Wait Arapath at magdududa sa karakter nito. Sa hinaharap, makukuha ni James ang suporta ng Greater Realms laban sa Wait Arapath sa panahon ng Lear Tribulation. Dahil ang mga alipors ng Wait Arapath ay gumamit ng isang tao upang gayahin si James para magkalat ng kaguluhan sa Greater Realms at ibalik ang reputasyon ng Wait Arapath sa pamamagitan ng mga kasinungalingan, maaari rin silang gumawa ng mga pekana upang sirain ang pangalan nito at makuha ang suporta ng mga nabubuhay na nilalang. Ang impersonator, na naniniwalang kinokontrol niya ang Jade Mora Empire, ay hindi na makakatulong ng malaki sa Wait Arapath. Bukod dito, pinahintulutan ng diskarteng ito ang Celestial at Earthly Sages na makatwirang mawala sa Sky at sa Greater Realms. Ang mungkahi ni Thea ay talagang may potensyal na pumatay ng 2 ibon gamit ang isang bato. Pagkatapos ng mahabang katahimikan, biglang ngumiti si Yaretzi at sinabing, ito ay isang tusong plano, ngunit napaka-epektibo. Natawa si Yusef, tingnan mo, sinabi ko sa iyo na ang gobernador ng Yin ay matalino. Natigilan ang Celestial at Earthly Sages sa revelasyon at gulat na napatitig kay Thea. Pagbati, Celestial Sages. Ako ito, ang Dark Heavenly Path, kalahati ng gobernador ng Yin, inihayag ni Thea ang kanyang pagkakakilanlan. Agad na humakbang ang Celestial Sages at gumanti ng pagbati. Hinangaan nila ang gobernador ng Yin, na hindi sumuko sa kabila ng kanyang mga paghihirap. Sa wakas ay nakilala nila siya, gamaan ang pakiramdam nila. Ito ay isang matalinong plano, ngunit paano ang Supreme Path ay yumuko sa gayong mapanlinlang na pamamaraan? Sumingit si Yanni, kakaiba ang tono niya. Pinandilatan siya ni Thea at sinabing, so, you're calling me insidious. Humalaklak si Yanni, I wouldn't dare. Gayunpaman, kapag nalaman ito ng publiko, maaapektuhan ang reputasyon ni James. It's not him who will do it anyway, so paano siya maaapektuhan? Hindi ba ikaw ang amo niya? Bakit hindi mo siya tulungan? Napamulat ng mata si Thea, halatang inis. Natigilan si Yanni sa sinabi niya. Sa sandaling iyon, lumingon si James sa Celestial Sages at nagtanong, ano sa tingin ninyo ang proposal ni Thea? Bumantong hininga ang Earthly Sage, kailangan mong labanan ang kasamaan sa kasamaan. Hindi na kailangang magpakita ng kabaitan sa hinihintay na plano. Daan. Lubos akong sumasang-ayon sa iyo. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 7544. The Celestial Sage matatag na sinabi, para sa kapakanan ng Greater Realms at Health Realms, dapat tayong gumawa ng mga kinakailangang hakbang. Sumusunod tayo sa Taoism ng Supreme Path at hindi sumusunod sa Taoism ng Wait Arapath, na hindi pinapansin ang lahat ng iba pang nilalang. Hindi na kailangang magpakita sa kanya ng anumang kabutihan. Tahimik na nakikinig si James sa kanilang mga opinyon. Bago pa man siya makasagot ay sumibol na sa galit si Yanni. Kayong dalawa ay kilala sa inyong katwiran at sumunod sa Taoismo ng Supreme Path. Talagang handa ka bang magkaroon ng masamang reputasyon sa paggawa nito? Ngumisi ang Celestial Sage, para sa Greater Realms, handa naming isakripisyo ang aming buhay. Walang halaga ang aming reputasyon. Tiningnan ng Earthly Sage si Yanni at mariing sinabi, gusto niyang lipulin ang mga nabubuhay na nilalang ng Greater Realms. Kailangan muna natin siyang paksin. I find it perfectly reasonable. Ibinuka ni Yanni ang kanyang mga labi, handang sumagot. Gayunpaman, itinaas ni James ang kanyang kamay, pinatahimik siya. Humarap si James kay Thea at nagtanong, paano mo ito pinaplano? Nagpout si Thea kay Yanni at sinabing, dahil hindi siya sumasang-ayon, sa palagay ko ay dapat nating hayaan siyang gawin ito. Mas malapit siya sa Wait Arapath, na gagawin itong mas makatotohanan. Namutla ang mukha ni Yanni. Teka, ano ang kaugnayan ko sa Wait Arapath? Kung ako ang kakampi niya, bakit ko ipaglalaban ang mga nabubuhay na nilalang ng Greater Realms? Hindi sana ako pumunta sa 49th Heaven at nakulong ng napakatagal. Natawa si James sa pagkataranta ni Yanni. Gayunpaman,
Ikanaway ni Thea ang kanyang kamay at nag-teleport palayo sa kanya. Anuman ang kanyang pagpayag, determinado siya na siya ang mamahala sa operasyon. Ang Celestial Sage ay tumingin kay James at nagtanong, Supreme Path, hindi mo ba nakikitang kakaiba ang kanyang pag-uugali? Seryosong idinagdag ni the Earthly Sage, I also find him odd. Sa naaalala ko, halos hindi sinasali ni Yanni ang kanyang sarili sa outside world. Mukhang hindi tugma ang kanyang personalidad. Sumingit si Yaretzi, tiyak na may mali sa kanya. Mula nang bumalik ako mula sa Zymergy, lihim ko siyang pinagmamasdan. Nagsalubong ang mga kilay ni Yusef. Yanni, wala akong napansing kakaiba. Siya ba ang Sorumsia ng Wait Arapat? Tahimik na lumingon si James, nakatingin sa labas ng bulwagan. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi ng Celestial Sage, nakarinig ako ng isang alamat, Supreme Path. Gayunpaman, hindi ko alam ang pagiging maaasahan nito. Nakatalikod pa rin sa kanila, tinanong ni James, ano iyon? Ang Celestial Sage ay time na nagsabi, sinasabi na ang Wait Arapat ay tinalikuran ang 49 na Taoismo at lumikha ng Historical Taoism. Ang kanyang unang historical being ay may 3 anyo. Matapos maabot ang pagiging perpekto sa kanyang Historical Taoism, ito ay nagmula sa isang nakaraan, kasalukuyan, at hinaharap na anyo. Ipinagpalagay na ang unang historical being ay 3 entity sa isa. Biglang lumingon si James, baka sa kanyang gwapong mukha ang pagkagulat. Dagdag pa ng Earthly Sage, narinig ko na rin itong binanggit ni Turtle noon. Ang nakaraan, kasalukuyan, at hinaharap ay hindi kasama sa 49 na Taoism. Ayon sa kanya, ang Wait Arapat ay hindi lamang lumikha ng kanyang sariling historical Taoism, ngunit nabuo ito sa 3 pang Taoism, nakaraan, kasalukuyan, at hinaharap. Napabuntong hininga si James sa sinabi nila. Ang kanilang impormasyon ay ganap na nakahanay sa kanyang natanggap. Maaaring nahati rin ang Sorumsia ng Wait Arapat sa nakaraan, kasalukuyan, at hinaharap na mga anyo. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 7545. Yaretzi ay nag-isip, ang nakaraan, kasalukuyan, at hinaharap. Kaya, ayon sa ideyang ito, gamit ang ilog ng oras at espasyo, ang isang tao ay maaaring magtago ng walang bakas o anyo. Ang konsepto ba ay umaabot din sa Sorumsia ng Wait Arapat? Sinaman ng tingin ni Yusef si James. So, sinasabi mo na ang Sorumsia ng Wait Arapat ay nahahati sa 3 bahagi. Ang dating anyo nito ay nakatago sa loob ng ilog ng panahon, ang kasalukuyang anyo nito ay nasa Zymergy. Ngunit nasaan ang magiging anyo nito? Nagpalitan ng tingin ang mga Celestial Sages at saka tumutok kay James. Ikinulong ni James ang kanyang mga kamay sa kanyang likuran, tahimik na nag-iisip. Ang pagsusuri ni Yaretzi at Yusef ay nagbukas ng isang misteryo para sa kanya. Sa pinakamatagal na panahon, lagi niyang iniisip kung bakit ang isang historial na katulad niya, na may mortal na katawan, ay maaaring malampasan ang mga nilalang na Alcide at mga Diyos ni Xyloria. Tinanong niya kung paano niya linangin ang Zender rank at bumuo ng pangalawang pangunahing sarili. Sa sandaling iyon, isang posibilidad ang sumalubong sa kanya. Ang Wait Arapat ay lumikha ng mga historial beings upang iwasan ang mga hadlang ng 9 Kailoros Gods of Nothingness, 49 Taoisms at upang matiyak ang kaligtasan ng Reincarnation Sorumsia. Gayunpaman, ang malaking pagsisikap na nakatuon sa paglikha ng unang historial being ay nagresulta sa lahat ng kasunod na historial beings na may higit na potensyal kaysa sa outside beings. Ang mga makasaysayang nilalang ay nagpakita ng malakas na damdamin at pagnanasa, higit na mahusay na mga kasanayan sa pag-unawa, karunungan, at imahinasyon. Ang kanilang pinakamalaking potensyal ay nagpapahintulot sa kanila na linangin ang nakaraan, kasalukuyan, at hinaharap na mga anyo. Kahit gaano pa kalakas ang mga nilalang na Alcide, isang anyo lang ang kanilang taglay. Samantala, ang mga makasaysayang nilalang na nakakatugon sa lahat ng mga kondisyon ay maaaring magkaroon ng 3 anyo. Si James, na nag-cultivate sa Zender rank at nakakuha ng pangalawang pangunahing sarili, ay hindi na magagapi sa Health Realm. Kung linangin niya ang ikatlong pangunahing sarili, ang kanyang lakas ay hihigit sa lahat ng mga powerhouse at Diyos. Dahan-daang sinimulan ni James na pagsamasamahin ang puzzle.
Nakamit niya ang Zender rank matapos ma-inspire ng Radiant Titan form, na itinuro sa kanya ni Yanni sa Gate of Mystery. Pinahusay niya ang pamamaraan sa kanyang pakikipaglaban sa Xanthocus, pinalitan ito sa Zender rank. Sa asensya, ang Radiant Titan form at Zender rank ay nagbahagi ng parehong pinagmulan. Iniisip niya kung si Yanni ay naging inspirasyon din ng isang bagay na mas malaki upang lumikha ng Radiant Titan form, na nagpapahintulot sa kanya na magkaroon ng dalawang pangunahing sarili. Nagbangon ito ng dalawang mahalagang tanong, paano nalaman ni Yanni ang potensyal na ito? Natuklasan ba niya ito sa kanyang sarili? Pagkatapos ng lahat, walang malilikha sa pamamagitan ng biglaang pagliliwanag. Si Yanni ay kinilala bilang ang nagpasimula ng Marcy Ice Combat form. Gayunpaman, ito ay umiral sa madilim na mundo bago pa man si Yanni, na nagpino at nagtaas nito. Lalong lumalim ang iniisip ni James. Iniisip niya kung si Yanni ay isa sa reincarnated Sorumsia ng Wait Arapath at kung anong anyo siya. Kung hindi, ang mga pakikipagsapalaran ni Yanni ay malamang na nagdala sa kanya sa pakikipag-ugnayan sa isang taong may kaalaman tungkol sa tatlong anyo. Pamilyar din si Thea sa konsepto ng nakaraan, kasalukuyan, at hinaharap na mga anyo. Itinuro niya ito sa kanya noong nakaraan upang iligtas siya noong nilikha niya ang kanyang porma sayon. Bagamat nawala ang kanyang nakaraan at hinaharap na anyo sa labanan laban kay Zael, nanatiling matangkad ang alaala ng kanilang kapangyarihan. Noon, si Thea ay hindi pa nahahati sa dalawang bahagi at taglay pa rin niya ang kanyang kumpletong memorya bilang gobernador ng Yin kaya, ito ay makatwiran. Para malaman niya ang tungkol sa tatlong anyo. Pagkatapos ng lahat, inatasan siya ni Frana sa paghahanap ng reincarnation Sorumsia ng Wait Arapath at paglutas sa Lear Tribulation. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 7546. Sa mga lohikal na pagpapalagay na ito, halos sigurado si James na ang Wait Arapath H's reincarnation Sorumsia ay may nakaraan, kasalukuyan, at hinaharap na anyo. Ang kanilang susunod na gawain ay upang matuklasan ang tunay na pagkakakilanlan ni Yanni at alamin kung siya ay isa sa kanila. Kung mapatunayang hindi si Yanni, mahalaga pa rin na pilitin siyang ibunyag ang kanyang mga lihim para makakuha ng karagdagang impormasyon. Sumando si James sa paniniwalang hindi si Yanni ang reincarnation Sorumsia ng Wait Arapath. Ang alternatibo, na ang kanyang guro ay maaaring maging isang kaaway, ay isang katotohanan na napakahirap harapin. Marahil ay mahalaga ang plano ni Thea na direktang isangkot si Yanni. Gayunpaman, ang kasalukuyang lakas ni Yanni ay napakabigat na kaya niyang patayin ng walang kahirap-hirap ang Celestial Sages. Upang kumpirmahin ang kanyang pagkakakilanlan, kailangang pahusayin ni James ang kapangyarihan ng Celestial Sages, na nagbibigay daan sa kanila na epektibong hamanin siya. Humarap si James sa Celestial Sages at nagtanong, sigurado ka bang itutuloy ang mungkahi ni Thea? Nagpalitan ng tingin ang Celestial Sages bago tumango ng mariin. Kung ganoon, maglagay tayo ng isang nakakumbinsi na palabas, sabi ni James. Sa pamamagitan ng pagwagayway ng kanyang kamay, dalawang agos ng pinagmumulan ng landas ang lumundag patungo sa Celestial Sages, na bumabalot sa kanila. Gulat na gulat, hindi sila nakapag-react bago sila iginuhit ng napakalaking puwersa sa kawalan. Bagamat hindi itinalaga si Yanni bilang isang Diyos, ginamit niya ang lakas na katumbas ng mas mahihinang Path Emperors. Sa makatuwid, kinailangan ni James na palakasin ang kanilang kapangyarihan upang tumugma sa Path Emperors upang matiyak ang balanseng pagsubok sa mga kakayahan at pagkakakilanlan ni Yanni. Sabik na nanonood sina Yaretzi at Yusef, batid ang higit na kahalagahan sa likod ng mga aksyon ni James. Ang mga Celestial Sage ay lumipad sa kalangitan, ang kanilang lakas ay kitang-kitang tumataas habang ang kanilang mga gininto ang katawan ay sumailalim sa isang matinding pagbabago. Habang ibinuhos ni James ang pinagmumulan ng landas sa kanilang mga katawan, ang kanilang kapangyarihan ay sumikat. Sa maikling panahon, nagawa ni James ang hindi kayang gawin ng ibang Diyos. Gumawa siya ng dalawang super powerhouse na may lakas na katumbas ng Path Emperors, isang tagumpay na posible lamang dahil siya ang router ng Health Realm na nakakaunawa sa 49 Taoisms. Ang nilalaman ay nabibilang sa pagkaraan ng ilang sandali, ang Celestial Sages ay naglabas ng mga nakakasilaw na ilaw. Dahan-dahan silang bumaba sa bulwagan, sabik na magsalita. Gayunpaman, ikanaway ni James ang kanyang kamay, na hamarang sa kanila.
Don't speak or question anything. When you're attacked, fight back with all your strength until the end. I will make proper arrangements, bilin ni James. Bagamat naguguluhan, tumanggo ang mga banal na Celestial, hindi natitinag ang kanilang tiwala kay James. Sa sandaling iyon, nagtanong si Yaretzi, ano ang susunod nating gagawin? Dumilat si James at sumagot, pumunta tayo sa headquarters ni Skye. Mahalaga ang lugar sa kaibigan ko, at hindi ko kayang masira ito. Mag-ingat ka. Naunawaan ang kahalagahan ng kanyang mga salita, tumanggo si Yaretzi. Sa kanilang kurso, nawala sila sa bulwagan ng palasyo. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 7547. Mula nang si Yegor at her Diaz ng Skye ay nanirahan sa mga palapag na lupain ng Great Historial, ang young master na si Truett ay tinanggap ang titulong Grand Steward of the Greater Realms, Jade Mora Empire. Ang kanyang asawa, si Zitlali, ay naging third war king, na nangangasiwa sa lahat ng mga gawain ng Skye. Gayunpaman, kasunod ng magulong digmaan, umalis si Zitlali sa mga pakikitungo ni Skye, iniwan ang kapangyarihan sa paggawa ng desisyon sa Celestial Sages, na tumulong sa kanilang young master, si Jaime. Kabaligtaran sa kaguluhan na Sum-a-Lot sa Greater Realms, ang punong tanggapan ng Skye ay mapayapa. Biglang napuno ang hangin ng isang napakagandang himig ng plota, isang tunog na napakadiyos na tila higit pa sa kalikasan mismo. Ang kaakit-akit na mga tala ay banihag ang lahat sa loob ng punong tanggapan, na nag-uudyok sa bawat nilalang naianggat ang kanilang mga tingin upang hanapin ang pinagmulan. Ang musika ay kumalat at nagyelo ang lahat sa kinalalagyan, na nagdulot ng nakakatakot na katahimikan sa punong tanggapan. Sa tahimik na kawalan ng ulirat, isang malabong figure ang sumilay sa walang laman sa labas, na nagsusuklay sa ulo ng mga nabighani na nilalang at nagmamadaling pumunta sa pangunahing bulwagan. Isang gintong liwanag ang kumislap, at si Yanni ay lumitaw sa engranding palasyo. Ang kanyang ekspresyon ay komplikado habang siya ay nakatayo sa harap ng Celestial Sages, na nakaupo na nakakros sa matahimik na pagmumuni-muni. Mabilis na lumipat ng pwesto ang mga Skye Guardian sa tabi nila, pinangangalagaan ang mga Celestial Sage sa likod nila. Nagsalubong ang kilay ni Yanni sa nakita. Nagtanong ang isa sa mga Skye Guardians, sino ka? How dare you trespass into Esk's territory? Ang isa pang tagapag-alaga ay nag-echo, mapangahas. Umalis ka agad. Gayunpaman, nanatiling walang pakialam si Yanni sa kanilang mga banta. Itinaas niya ang kanyang kamay, at isang itim at puting liwanag ang bumungad, na nagpaalis sa kanila. Ilang sandali pa, dahan-dahang binuksan ng mga Celestial Sage ang kanilang mga mata. Malamig na tanong ni Yanni, kilala mo ba ako, Celestial Sages? Pagkatapos makipagpalitan ng tingin sa Earthly Sage, sinabi ng Celestial Sage, pumasok ka sa aming headquarters sa pamamagitan lang ng isang piraso ng musika. Ikaw ay dapat na isang taong makapangyarihan. Nagtanong ang Earthly Sage, pinadala ka ba ng taong nagpapanggap bilang Emperor Kaden? Ngumuso si Yanni, sino siya para utusan ako? Ang Heavenly Sage ay pumikit at nagtanong, ikaw ba ay isang Path Emperor mula sa Zymergy? Ang makalupang Sage ay same time na nagsabi, ang Wait Arapath ay ang tanging naglalakas loob na kumilos ng may ganitong pagmamataas. Nang inig ang mga mata ng Celestial Sages. Ikaw ba ang Wait Arapath? Ang Earthly Sage ay nagsabi, ang Wait Arapath ay matagal nang nawala. Siya ay dapat na ang Reincarnation Sorumsia. Inilagay ni Yanni ang isang kamay sa likod ng kanyang lambat at tumawa. Mukhang ang Earthly Sage ang mas matalino. Dahil nakilala mo ako, dapat alam mo kung para saan ako nandito. Ang Celestial Sage ay nagtanong, ano ang gusto mo? Narinig ko ang mga anak ni James, sina Noel at Zane, ay naging mga disipulo mo. Gusto ko silang makilala. Agad na itinaas ng mga Celestial Sage ang kanilang mga bantay. Tiniyak ni Yanni sa kanila, hindi ko kayo sasaktan dalawa. Kung ibibigay ninyo sila, maaari kong italaga kayong dalawa bilang mga Diyos. Nagpalitan ng hindi makapaniwalang tingin ang Celestial Sages bago humalaklak sa pagtawa. Nang makita ang kanilang reaksyon, dahan-dahang kinuyam ni Yanni ang kanyang kamao. Tumingin siya bago sinabi ng Celestial Sage, hindi mahalaga kung sino ka. Sa tingin mo ba ipagkanulo namin ang aming mga disipulo? Nagdilim ang mukha ni Yanni, at pagkatapos ay tumanggo siya.
Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 7548. Kalimutan mo na ito. Ang pagpatay sa inyong dalawa ay maghahatid pa rin sa akin kay James, deklara ni Yanni, na ikinakaway ang kanyang kamay. Isang nakakatakot na purple gold na liwanag ang bumungad, direktang bumaling sa Celestial Sages. Boom! Sa isang nakakabinging pagsabog, ang Celestial Sages ay sumabog sa hangin. Ang mga una na kanilang pinagpahingahan kanina ay naging abo, at ang bulwagan ay nanginig ng husto. Sa isang kisap mata, naglunsad sila ng matinding pag-atake kay Yanni mula sa dalawang direksyon ng walang pag-aalinlangan. Ang kanilang pinagsama-samang lakas ngayon ay nalampasan maging sina Yegor at Herodias. Binigyan sila ni James ng tulong, na nagbigay sa kanila ng kapangyarihang katumbas ng isang Path Emperor. Binomba ng Celestial Sages si Yanni ng walang humpay na pagsalakay ng daan-daang libong galaw, na nagpilit sa kanya sa patuloy na pag-atres. Nagulat si Yanni sa kanilang bangis. Di ba dapat may show tayo? Kung tutusin sa tindi ng kanilang pag-atake, mukhang seryoso sila. Hindi ito ang kanilang orihinal na lakas o paglilinang. Tiyak na nakatanggap sila ng malaking tulong. Gusto ba ni James na ilabas ko lahat at patayin sila? Habang tumatakbo ang pag-iisip ni Yanni, ang Celestial Sages ay sumugod, at pinakawalan siya ng 4 na Phantom Bombs. Mabilis na natipon ang kanyang talino, sinalungat ni Yanni ang kanilang pag-atake. Isang malakas na pagsabog ang naganap habang ang kanyang mga palad ay nagsalubong sa mga Phantom Bomb, at ang malalakas na shockwaves ay umalangaw-ngaw sa paligid. Hindi makayanan ang puwersa, gumuho ang bulwagan. Ang Celestial Sages at Yanni ay pumailang lang sa kalangitan, inilipat ang kanilang larangan ng digmaan. Samantala, nagtangkang tumakas ang mga Sky Guardians na nauna ng tumakas ngunit nabaon sa ilalim ng mga labi. Si Yanni ay buong tapang na nakipaglaban sa mga Celestial Sages sa walang laman sa itaas ng punong tanggapan ng Sky. Matindi at pantay ang laban. Ang Heavenly Sage ay sumalakay na may kasamang Ener habang ang Earthly Sage ay nagpapanatili kay Yanni sa malapit na labanan. Sa kabila ng pagiging dalubhasa sa malapit na labanan, si Yanni ay nasa ilalim ng matinding presyon. Alam nila na ang labanan ay hindi na isang gawa lamang. Ang kalalabasan nito ay magiging kritikal. Ang Celestial Sages ay mas malakas kaysa dati. Kung hindi, mahihirapan silang makayanan ang mga pag-atake ni Yanni, bulong ni Thea, pagkatapos ay bumaling kay James. Ginawa mo ba ito? Oo, pag-amin ni James. Kumunat ang noo ni Thea. Bakit? Kung magpapatuloy ang labanan, maaapektuhan ang mga inosenteng buhay sa Sky. Gusto mo bang makitang nawasak ang tahanan ng kaibigan mo? Mahinahong tumugon si James, maaari kong ibalik ang lugar at buhayin ang mga namatay sa pamamagitan ng pagpindot ng aking mga daliri. Ipapakita ng labanang ito ang tunay na pagkakakilanlan ni Yanni. Ang kaligtasan ng Greater Realms at Health Realm ay nakataya. Kinailangan kong gawin ang hakbang na ito para maiwasan ang Lear Tribulation. Gulat na napatingin ang AK James, saka lumingon kay Yaretzi at Yusef. Alam ba ninyong dalawa ang tungkol dito? Nagpalitan ng tingin sina Yaretzi at Yusef at inosenteng nagkibit-balikat. Nagtanong si Thea, paano kung mamatay si Yanni sa labanan? Kung napagtanto niyang sinusubukan mo siya. Natigilan siya, napagtantong nagbago na ang kanyang asawa. Siya ay hindi lamang isang natatanging powerhouse sa loob ng Health Realm, siya ang ganap na may kontrol dito. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 7549. Yanni ay humarap sa isang napakatinding labanan laban sa dalawang kakilakilabot na kalaban sa kawalan. Gamit ang kanyang pambihirang kakayahan sa pakikipaglaban at ang mailap na Teresa Stride Step, mabilis niyang naiwasan ang kanilang malalakas na welga, na naglulunsad ng mga maindayog na counter-attack sa tuwing may pagkakataon. Sa kabila ng kawalan, pinanatili ni Yanni ang kanyang kalmado, mahusay na binabalanse ang opensa at depensa. Ang Celestial Sages, na ngayon ay itinaas sa lakas ng Path Emperors ni James, ay nagpakita ng isang nakakatakot na hamon. Alam ni Yanni na kakailanganin niyang ipamalas ang kanyang buong kapangyarihan para ibalik ang tubig o angkinan ang tagumpay. Lingid sa kanyang kaalaman, iyon pala ang gusto ni James. Nais niyang talunin sila ni Yanni sa publiko, na pinilit na ipakita ang kanyang tunay na lakas. Pagkatapos ng lahat,
Ang isang maling hakbang sa naturang labanan na may mataas na stakes ay maaaring humantong sa mga mapaminsalang kahihinatnan. Maging si Thea, sa kanyang halos perpektong homegrown body, ay hindi maintindihan ang mga intensyon ni James. Tumingin si Yaretze kay James at sinabing, "Truat, ang iyong impersonator at ang War Kings ay papunta na." Naramdaman ang pangangailangan ng madali ang pagkilos, nagkomento si Yusef, kailangan ni Yanni na tapusin ito ng mabilis, kung hindi ay maaaring mawalan ng kontrol ang sitwasyon. Taliwas sa kanilang pagkabalisa, mahinahong pinanood ni James ang naganap na labanan, mga karapatan sa nilalaman. Pinagmasdan siya ni Thea, ang maganda nitong mukha ay nakaukit sa pagiging komplikado. Ang kanyang asawa ay hindi kailanman naging malupit, lalo na sa kanyang mga kaibigan. Hindi niya maintindihan ang motibo sa likod ng kanyang mga aksyon. Nang makita ang pagwawalang bahala ni James, sinabi ni Yusef, "Tutulungan ko siya. Hayaan silang ituring nila akong isang sugo para sa Soremsia ng Wait Arapat." Sa kasamaang palad, itinaas ni James ang kanyang kamay at ini-teleport siya sa ibang espasyo bago siya kumilos. Natigilan sina Yaretze at Thea sa eksena. Biglang, isang pamilyar na nagninangas na pulang swordlight ang pumutok mula sa punong tanggapan ni Skye at tumakbo patungo kay Yanni. Pinalihis ni Yanni ang swordlight gamit ang kanyang palad, na nagdulot ng dumadagandong na dagandong. Ang swordlight ay bumagsak sa kawalan at nag-transform bilang Jaime. Sa sandaling lumitaw siya, tumalsik siya ng isang bibig ng dugo. Nagulat si Yanni, ang Celestial Sages, Thea, at ang iba pang nanonood. Nagtaka si Yaretze, bakit hindi siya apektado ng aking kapangyarihan? Sumagot si Thea, siya ay ipinanganak sa Great Historial Land at isang homegrown child. Kaya, hindi siya maaaring paghigpitan. Napahinto siya at lumingon kay James. Ito. Dumilat si James at sinabing, "Perpekto." Ang kanyang pagkakakilanlan ay nagbibigay katwiran sa labanang ito. Titig na titig sina Yaretze at Thea kay James na para bang isa siyang demonyo, hindi makapaniwala sa pagiging callousness niya. Sa kabilang banda, tila nakatanggap ng utos si Yanni at pinalitan ang target sa sugatang si Jaime. Mabilis siyang hinarang ng Celestial Sage, na humantong sa isa pang matinding paghaharap. Ang kanilang mga enerhiya ay kumikislap, at ang mga itim at puting ilaw ay kumikislap sa kalangitan. Ang mga kumakalat na forest ay nagtapon kay Jaime. Hindi siya dapat masaktan. Sinubukan ni Thea na makialam, ngunit hinawakan siya ni James. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 7550. Thea umungal, "Walang awa ka, James. Anak yan ng matalik mong kaibigan. Hindi ka ba natatakot na talikuran ka niya?" Napabuntong hininga si James. "Ginagawa ko ito para hindi niya ako talikuran sa hinaharap." Tinitigan ni Thea si James, ramdam na ramdam ang galit nito, ngunit nagsimulang sumilay sa kanyang mga mata ang realisasyon. Sa kawalan, ang Celestial Sages at Yanni ay halos lahat ay nilamon ng itim at puting mga ilaw. Nagsagupaan ang kanilang supernatural power sa isang nakamamatay na sayaw. Ang Celestial Sages ay nagpakawala ng isang pagsalakay ng sword lights, phantom bombs, kamao, at hindi mabilang na mga sandata, na nagtulak kay Yanni sa kanyang limitasyon. Gayunpaman, hindi napigilan ni Yanni. Ang kanyang Radiant Titan form ay kumikinang habang nakikipaglaban siya sa Celestial Sages sa malapitang labanan. Nagpalitan sila ng milyon-milyong galaw sa mga sandali lamang. Nayanig ang punong tanggapan ng Skye sa lakas ng kanilang tunggalian. Ang mga istruktura ay gumuho, at ang nakakulong na mga nilalang na Skye sa ibaba ay nahuli sa sakuna. Ang mga may mahinang paglilinang ay sumabog sa lugar, habang ang mga may mas malaking pagtatanim ay halos hindi nakatiis ng ilang mga alon bago ang kanilang mga gininto ang katawan ay nabasag, na naglaho sa kawalan. Ang soul energy balls na naiwan ng mga patay na nakakalat sa shockwaves. Nagpupumigla si Yaretze habang sinusubukang kolektahin ang mga ito. Nang makita ang malagim na sitwasyon, sumama si Thea sa kanya upang kolektahin ang kanilang soul energy ball sa kabila ng kanyang galit. Nakatayo si James na hindi kumikibo, matatag ang kanyang pasya. Ang labanang ito ay kailangang magpatuloy hanggang sa matukoy ang isang nagwagi, anuman ang halaga kahit na nangangahulugan ito ng pagkasira ng punong tanggapan ng Skye. Boom! Ang isa sa mga pangunahing pagkatao ni Yanni ay napatalsik ng pinagsamang pag-atake ng Celestial Sage.
Matapos magpakatatag ay tumalsik siya ng dugo. Sa gulo ng buhok, nag-aapoy ang kanyang mga mata sa bangis. How dare you hurt me? Go to hell. Ibinuka ni Yanni ang kanyang mga braso, ipinatawag ang kanyang kabilang katawan pabalik mula sa itim at puting liwanag. Ang kanyang katawan ay sumabog na may mga itim na ilaw at agad na nag-transform sa isang napakalaking itim na dragon. Sa isang dagandong, binuksan niya ang nakanganganyang mo sa Celestial Sage. Ang isang malawak na daloy ng itim na enerhiya ay bumulwak at bumalot sa mga Celestial Sages, na nagkulong sa kanila sa loob. Haha, kayo ay walang iba kundi mga langgam. Dahil gusto ninyong dalawa na mamatay, pagbibigyan ko ang inyong kahilingan. Ang tawa ni Yanni ay nagmula sa itim na dragon habang ito ay nakapulupot at namimilipit sa kawalan, ang nakakatakot na katawan nito ay bumabalot sa Celestial Sages. Sina Truett, Zitlali, at ang impersonator ni James, na kara-rating lang, ay nakasaksi sa tanawin. Sa galit, hinampas ni Truett ang 30 Grand Formation gamit ang kanyang palad. Sa gulat niya, ang pormasyong dati niyang nabubuksan ay madaling sumibol sa kanyang atake, na nagpatambo sa kanya. Hindi, Celestial Sages. Sigaw ni Zitlali nang makita niya ang pangit na tingin ng Celestial Sages habang pilit silang kumawala. Ang impostor at ang mga War King sa likod niya ay parehas na natigilan sa nakita. Sa sandaling iyon, hinawakan ng Celestial Sages ang mga kamay ng isa't isa. Nagpalitan sila ng nakakaalam na tingin at pilit na napaupo. Sa gitna ng kanilang pagdurusa, ang mga santo ay nagyakapan sa isa't isa, nagpalitan ng tingin ng pagkakaunawaan sa isa't isa, at nakaupong nakakross sa kabila ng kanilang sakit. Ang nakasisilaw na itim at puting mga ilaw ay lumitaw mula sa kanilang mga katawan, nagsanib sa isang napakalaking umiikot na bilog. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 7551. Mula sa kawalan ay umusbong ang enerhiya, at mula sa enerhiyang ito, ipinanganak ang sansinukob. Ang maputik na bahagi ay nagiging lupa, habang ang malinaw na bahagi ay nagiging langit. Ang langit ay nagpoprotekta sa lahat ng nabubuhay na nilalang, at ang lupa ay nag-aalaga sa lahat ng bagay. Ang balanse ng yin at yang ay nakakamit ng der nature. Habang ang mga malalalim na salitang ito ay umalangaw-ngaw sa kawalan, ang napakalaking itim at puting bilog na nabuo ng pagsasanib ng mga Celestial Sages ay nagsimulang umikot, na naglalabas ng halo ng makulay na apoy. Maliwanag na pinili nila ang pagsusunog sa sarili dahil sa kawalan ng pag-asa. Ang eksena ay lubos na nagpakilos kina Yaretzi at Thea, na nakipagsapalaran sa kawalan ng kakayahan upang mangolekta ng Soul Energy Balls. Sa labas ng 30 Grand Formation, sina Truett at Zitlali ay naghihirap, nadudurog ang kanilang mga puso sa nakita. Ang mga hari ng digmaan na sumusunod sa huwad na James ay kumulo sa galit, sabik na basagin ang porma sayon upang labanan ang kaaway. Maging ang huwad na si James ay nabigla ng hindi masabi, nanlalaki ang mga mata sa takot. Walang nakaakala na ang mga Celestial Sage ay mananatiling determinado at mapagpasyahan sa kanilang pinakamadilim na oras. Samantala, si James ang pinakabisi sa eksena. Alam niyang ang nalalapit na kamatayan ng dalawang Celestial Sages ay magpapakawala ng isang malaking kaganapan sa mababang antas ng mundo ng Greater Realms. Dahil iyon ang plano niya, kailangan niyang linawin ito. Sa kanilang pagkamatay, wala siyang ibang hahalili sa kanila. Kaya, ginamit niya ang Supreme Path Source at ang Nothingness Neon Pen upang palitan ang mga apektadong nilalang ng kanilang mga katapat mula sa isang parallel na universo. Gamit ang Supreme Path Source, lumikha siya ng isang virtual na mundo upang pansamantalang mapanatili ang kanilang mga kaluluwa at tulungan silang makaligtas sa sakuna. Naturally, ang kanilang mga katapat ay hindi perpektong mga kopya, at may mga bahagyang pagkakaiba. Gayunpaman, sa gayong kakilakilabot na mga sandali, ang prioridad ay ang pagtiyak na ang mga inosenteng buhay ay maliligtas at mabubuhay muli pagkatapos na maiwasan ang Lear Tribulation. Sa gitna ng kaguluhan, naabot siya ng boses ng Celestial Sage. Sinubukan namin ang aming makakaya, Supreme Path. Magagawa lang namin ang iyong huling gawain sa pamamagitan ng pagsira sa sarili. Ilang sandali pa, umalangaw-ngaw din sa kanyang isipan ang boses ng Earthly Sage. James, please allow me to address you like that last time. I'm afraid you'd only able to call you the Supreme Path from now on.
It's truly a blessing na nakilala kita. Ang Celestial Sage at ako ay hindi ordinaryong entity, at mayroon kaming hindi mabilang na mas mahihinang nilalang sa likod namin na nangangailangan ng proteksyon. Ang Celestial Sage ay masyadong mapagmataas para magtanong, ngunit walang kahihiyan si Cam. Bago ako mamatay, gusto kong humiling, putol ni James sa kanya. Don't worry, nakapag-ayos na ako. Pagkatapos ng lahat, ako ay isang mortal at hindi makakalimutan ang aking pinagmulan, hindi hahayaang magdusa ang mga inosenteng buhay dahil sa digmaan sa pagitan ng mas matataas na nilalang. Pagkatapos magsalita, ang napakalaking itim at puting bilog ay nagsimulang lumaki sa loob ng nagliliyab na apoy. Biglang kumulog ang tinig ng banal na langit sa buong 30 Grand Formation. Wala kang pakialam sa ibang nabubuhay na nilalang o naniniwala sa sanhi at epekto. Kahit na makapangyarihan ka, kung magiging Supreme Path ka muli, Wait Ara Path, tatanggihan ka pa rin ng Health Realm. Sumunod ang boses ng makalupang banal. Ikaw ay ang Reincarnation Sorumsia ng Wait Ara Path at hinding-hindi na maaaring maging Supreme Path muli sa pamamagitan ng pagsasakripisyo ng napakaraming buhay. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 7552. Kahit na ang mga nilalang ng Greater Realms ay kulang sa cultivation strength, sila ay nagkakaisa at maaaring makabuo ng spiritual providence. Iyan ang walang kapantay na puwersa ng kalikasan na dudurog sa iyo. Ang itim at puting bilog ay sumabog sa loob ng apoy habang umaalingaw-ngaw ang mga salita ng Celestial Sage. Ang itim na dragon na kumubkob sa kanila ay umungal at mabilis na nilamon ng napakalakas na pagsabog. Lumawak ang shockwave, napuno ng black and white energy ang Sky Headquarters at ang 30 Grand Formation. Isang mabangis na hangin ang bumuhos, ibinagsak ang lahat sa bangin ng kadiliman at takot. Si Truett at ang iba pa sa labas ng 30 Grand Formation ay galit na galit ngunit walang kapangyarihan. Sa gitna ng kaguluhan, nag-concentrate si James at nakatuklas ng dalawang bola ng enerhiya, isang berde at isang dilaw. Mabilis niyang inipon ang mga ito sa kanyang espasyo. Gayunpaman, habang hinahanap niya si Yanni, naalarma siya nang makitang nawala siya ng walang bakas. Nag-isip siya, napatay kaya si Yanni sa pagsabog? Imposible iyon. Kabisado ni Yanni ang Radiant Titan form, na nagbibigay sa kanya ng pangalawang pangunahing sarili. Kahit si Xanthocos ay hindi siya kayang patayin. Ang pagsira sa sarili ng mga Celestial Sage ay hindi maaaring mapuksa siya. Sa sandaling iyon, lumitaw sina Thea at Yaretzi, na natatakpan ng isang magaan na hadlang. Tanong ni Thea, anong meron? Mataimtim na sumagot si James, na wala si Yanni. Bakas sa mukha ni Thea ang gulat. Si Yaretzi, na naguguluhan, ay nagsabi, imposible iyan. Siya ay mas malakas kaysa sa Celestial Sages. Kahit na sila ay nawasak sa sarili, hindi ito maaaring. Iminungkahi ni Thea, tumakas ba siya? O baka hindi pa siya handang harapin ang lahat. Hinawakan niya ang kwelyo ni James at sinabing, matagal mo nang pinagmamasdan ang laban nila. Nahanap mo ba ang hinahanap mo? Hindi sumagot si James. Umungol si Thea, sagutin mo ako. Ito ba ang gusto mo? Pinilit mong wasakin ang mga Celestial Sages, at ngayon ay nawala na si Yanni. Walang kasiguraduhan ang kanyang kapalaran. Alam kong pinagdududahan mo siya. Kahit ako ay nararamdaman ko. Sa tingin mo ba hindi niya kaya? Kailan ka naging malupit, James? Imposible bang maalis ang iyong inner demon pagkatapos ng mga insidente ng Sorumsia? Hindi ka na ba muling magtitiwala sa iyong mga kaibigan? Nahaharap sa galit na saway ni Thea, nanatiling tahimik si James. Wala siyang mahanap na mga salita na isasagot. Ang pagtitiwala sa kanyang mga kaibigan sa kanyang sariling kaligtasan at karangalan ay hindi isang bagay, ngunit ngayon, bilang pinuno ng Health Realms, pinasan niya ang bigat ng kapalaran at seguridad nito sa kanyang mga balikat, kung nabigo siyang pigilan ang Lear Tribulation at alisin ang Reincarnation Sorumsia ng Wait Ara Path, hindi ito banigo lang ang kanyang mga kaibigan. Ang mga kahihinatnan ay magiging kakilakilabot, ang mismong buhay ng mga nilalang at mga Diyos ng Health Realm ay malalagay sa panganib. Hindi ito tungkol sa pagtitiwala, ito ay tungkol sa isang napakalaking responsibilidad na hindi niya kayang mabaygo. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 7553. Yaretzi ang galit na si Thea. Si James ay may sariling dahilan.
Kailangan mong maniwala sa kanya. Sa kanyang posisyon, maraming bagay ang hindi niya kontrolado. Nagalit si Thea, kung ang pagiging Supreme Path ay nangangailangan sa kanya na maging walang awa at walang puso, mas gugustuhin ko. Pinutol siya ni Yaretzi. Pili ba niya? Hindi ba kayo ang nagtulak sa kanya sa role? Napatitig si Thea kay Yaretzi, natigilan sa sinabi nito. Tama siya. Hindi kailanman ginusto ni James na maging Supreme Path. Ako, si Lizia, si Franna, at ang mga pangyayari ang nagtulak sa kanya sa papel. Anong karapatan kung sisihin siya? Gayunpaman, nawala si Yani pagkatapos ng pagsira sa sarili ng Celestial Sages. Kung buhay pa ba siya o hindi ay hindi alam. Nangyari ang lahat dahil binago ni James ang plano ko, ginagawa itong kasalanan niya. Isa pa, mali rin ang pananahimik niya sa mga tanong ko. Pinandilatan ni Thea si James, saka umatras. Kasabay nito, kinurot niya ang ibabang bahagi ng likod nito na halos magkadugo para ilabas ang galit. Gayunpaman, hindi sumagot si James. Sa sandaling iyon, si Truett at ang iba pa, nadala ng kalungkutan at galit, ay tuluyang nakapasok sa 30 Grand Formation na may malakas na kalabog at nagmadaling pumasok. Habang ang itim at puting liwanag ng pagsira sa sarili ng Celestial Sages ay unti-unting kumupas, ang buong punong tanggapan ng Sky ay gumuho, na may mga sirang pader at lumulutang na mga bangkay na umaabot sa daan-daang libong light years. Ito ay isang eksena ng lubos na pagkawasak. Natigilan sina Truett at Zitlali sa nakita. Parehong nagulat ang mga War King at ang Peking James na nakipagsiksikan sa kanila. Pagkaraan ng ilang sandali, si Truett ay nahirapang gumawa ng ilang hakbang pasulong, tumingin sa paligid, ang kanyang mga kamao ay nakakuyong sa tahimik na sakit. Dahan-daang itinaas ni Zitlali ang kanyang ulo, tahimik na nagpipigil ng luha. Gayunpaman, ramdam ng lahat ng naruroon ang dalamhati at dalamhati ng mag-asawa. Sina Yegor at Herodias ay personal na ipinagkatiwala sa kanila ang Sky, ngunit ito ay nawasak. Ang hindi mabilang na foil confidants, powerhouses, at ang kanilang malawak na information bank ng Greater Realms ay nawala. Ang pinakamahirap na katotohanang tanggapin ay ang pagkamatay ng mga Celestial Sages. Ito ay isang brutal na tanawin para sa kanila upang masaksihan, na nagdulot ng matinding sakit at isang pakiramdam ng kawalan ng kakayahan. Sa kabila ng pag-abot sa Declan Mahayana, wala sila sa harap ng isang transcendent na powerhouse at hindi man lang masira ang isang formation. Ang kanilang mga ranggo ay walang iba kundi isang biro. Bumaba si James mula sa langit ngunit nanatiling hindi nakikita. Nakatayo siyang nakaharap kay Truett, napilit na pinipigilan ang kanyang emosyon, puso ni James. Masakit nang makita ang maputlang mukha ng kanyang kaibigan na duguan ang mga mata, at nanginginig na mga labi. Sa una, maaari niyang itaas ang lakas ng kanyang kaibigan at gawin siyang isang Diyos. Gayunpaman, sa kasalukuyang kapanahunan ni Truett, kaya ba niya talaga itong hawakan? Ipinanganak si Truett sa isang prestihiyosong pamilya sa Greater Realms. Ang kanyang ama ay ang kilalang Saint Yegor, at ang kanyang ina ay anak ni Terta, na nagbibigay sa kanya ng isang hindi masasala na katayuan. Siya ang iyong master ni Sky, ipinanganak na may mga pakinabang na hinding-hindi makakamit ng karamihan sa mga nilalang, kahit na sa buong buhay. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 7554. Para sa karamihan ng mga nilalang, ang mga posisyon at antas ng cultivation na tila malayong mga panaginip ay madaling mahawakan ni Truett. Naligo sa nagniningning na kaluwalhatian ng kanyang mga magulang at sa tanyag na reputasyon ni Sky, hindi pa siya nakaharap sa tunay na paghihirap o sa mga pagsubok na bumubuo ng pagkataon na tiniis ng iba. Si Truett ay napakahusay sa mga kwalipikasyon, karunungan, pangunawa, at katwiran na higit sa mga ordinaryong nilalang. Gayunpaman, kulang siya sa nakakapanghinayang apoy ng pagdurusa at isang determinasyong nabuo sa pamamagitan ng walang humpay na pagsusumikap at tiyaga. Kahit na ito ay ipinanganak mula sa paghihiganti at puot, maaari itong magbago sa kanya, na nagpapahintulot sa kanya na bumangon mula sa abo, maging mapagpasyahan sa kanyang mga aksyon, at mag-evolve sa isang kakilakilabot na powerhouse. Ang pagsubok ay regalo ni James kay Truett pagkatapos bumalik mula sa Zymergy. Masusing inayos ni James ang pagsira sa lahat ng suporta ni Truett at pinlano ang pagkamatay ng mga Celestial Sages na higit na hinangaan ni Truett. Bilang pinuno ng Health Realm, madaling maibalik ni James ang lahat ng nawasak.
Gayunpaman, kung nagpatuloy si Truett na manatili sa loob ng isang ligtas na kapaligiran at sa kanyang comfort zone, hindi niya kailanman makakamit ang isang tunay na pagbabago. Ang lambot ng pag-aalinlangan ay hindi makapagdulot ng pagbabagong kailangan ni Truett para lumago. Kinailangan ni Truett na magsimulang umasa sa kanyang sarili upang tunay na maipanganak na muli. Kinailangan niyang tiisin ang mga sakuna na nakakadurog ng kaluluwa at tiisin ang pusong kirot. Kung hindi, kahit na ibigay sa kanya ang lahat, hindi niya ito mapoprotektahan. Sa ilalim ng hindi nakikitang tingin ni James, dahan-daang itinaas ni Truett ang kanyang ulo. Pakiusap, ilayo ang mga hari ng digmaan sa ngayon, Emperor Kaidan. Kailangan ko ng ilang oras para huminahon. Ang Peking James at ang mga hari ng digmaan ay nabigla sa kanyang mga salita. Huminga ng malalim si Zitlali at sinabing, bumalik ka, Emperor Kaidan. Ang Skay ang tahanan natin. Kami mismo ang maglilinis ng kalat. Hindi ka namin dapat abalahin. Napabuntong hininga ang Peking James. Ipaalam mo sa akin kung may kailangan ka. Hinding-hindi masisira ang Skay. Pagkatapos magsalita, tumalikod siya at umalis kasama ang mga hari ng digmaan. Nang muling nagsisil ang 30 Grand Formation, itinaas ni Truett ang kanyang ulo at umungol, na inilabas ang kanyang galit. Sumuray-suray si Zitlali sa gilid niya at inabot siya para sunggaban siya. Si James Bao ang mga salita ng Wait Arapat ay lumabas sa kanyang bibig, ang kanyang amat ayon na Sorem Sie. Matapos ang kanyang buong pagyelo. Sa susunod na sandali, lumingon si Truett na may mga duguan na mga mata, nanlilisik sa kanya na parang uhaw sa dugo na hayop. Dahan-daang pumikit si Zitlali. Ay, hindi ko sinasadya. Biglang hinawakan ni Truett ang kwelyo niya at binuhat siya mula sa lupa. Nag-aalalang sigaw ni Zitlali, ano ka ba? Malamig na sinabi ni Truett, kung hindi ikaw ang mahal ng buhay ko, pinatay na kita dahil sa sinabi mong iyon. Namutla ang mukha ni Zitlali sa gulat. Hindi pa siya pinakitunguhan ni Truett ng ganoon ka-agresibo noon. Iyon ang unang beses na nawalan siya ng cope with her. Ang content ay pag-aari ng Aeon. Swove Truett na nagwalas sa lugar at sumigaw, Wait Arapat HS Reincarnation Sorem siya. Ibaba ko kayo. Sa isang dagandong, ang kanyang katawan ay sumabog na may mga makukulay na ilaw na kumalat sa loob ng Vel. 30 Grand Formation. Inipon nila ang mga lumulutang na bangkay at ibinaba sa mga guho ni Skay. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 7555. Nakikita si Truett sa ganoong kalagayan, si James, na nakatago sa mga anino, ay nakadama ng bakas ng kaganhawahan. Sa kabila ng lahat, naniniwala pa rin si Truett sa kanya. Ito ay hindi dahil sa kamangmangan o kamangmangan. Naunawaan ng husto ni Truett ang katotohanan ngunit pinili pa rin niyang magtiwala sa kanya. Si Truett ay ang batang master ng Skay, at sa kabila ng kanyang marangal na kapanganakan at pribilehiyong pagpapalaki, hindi siya kailanman nagpakita ng pagmamataas. Ito ang dahilan kung bakit nagkaroon ng mataas na pag-asa si James para sa kanya, sinubok siya ng mahigpit, at gumamit ng mga marahas na hakbang upang pukawin ang kanyang pagbabago. Habang dinadala ni Truett si Zitlali ng hakbang-hakbang, dahan-daang lumingon si James, pinapanood silang umalis. Bumulong si James, ano ang tunay na kaibigan? Ibig sabihin, lahat ng ginagawa mo ay may pinakamakatwiran at naiintindihan niyang paliwanag. Si Thea, na nakarating na rin, ay malamig na ngumuso, wala kang kasalanan. Napakawalan mo. Tanong ni James, bakit ako majay guilty? Babae ka at hindi mo maintindihan ang pagkakaibigan ng mga lalaki. Hinawakan ni Thea si Yaretzi at sinabing, pinag-uusapan tayo ng bastard na ito. Talunin natin siya. Ngumiti si Yaretzi nang walang pakialam at nagtanong, paano si Yanni? Napag-isipan mo na ba ang iyong mga bagay? Tumingin-tingin si James sa paligid, iniiba ang topic. Nagpalitan ng nagtatakang tingin sina Yaretzi at Thea. Biglang ibinuka ni James ang kanyang mga braso, at lumitaw sa kanyang palad ang isang soul energy ball na naglalabas ng isang mahalagang homeroom energy. Agad na naintindihan ng dalawa ang sitwasyon. Agad na inagaw ni Thea ang soul energy ball. Kukunin ko. Isa siyang homeroom child, at dinala ko si Zitlali sa Great Historial Land para ipanganak siya. Makatuwiran lang na siya ay maging alagad ko. Napangiti si Yaretzi. Hindi ako sumasang-ayon sa iyo, Thea.
Hinihiling sa atin ng Supreme Path na pag-usapan. Tinapik ni Thea ang balikat ni Yaretzi at sinabing, "The Supreme Path is nothing to me. Don't worry, I'll find you someone better." Natigilan si Yaretzi. Nang makitang magkaakbay na umalis ang dalawa, kumaway si James at nawala sa lugar. Sa Marcy Ice Combat Forms Origin, isang lalaking mahaba ang buhok, nakasuot ng itim na damit, ay nakatayong marilag sa isang matayog na bundok. Tiningnan niya ang hindi mabilang na unibersidad na unti-unting umiikot sa paligid niya. Ang kanyang mahabang buhok ay gumagalaw sa hangin habang siya ay nakatayong matangkad, parang nag-iisang lobo sa dilim. Isang amethyst gold light ang kumislap, at lumitaw ang isang gwapong lalaki. Ang panahon ay lumipas, at ang mga bagay ay nagbago. Kahit na may kapangyarihang magsaliksik sa itaas, ang lahat ay isa lamang ilusyon. Bumantong hininga at tumango ang gwapong lalaki sa likuran niya. "Paano mo nahanap ang lugar na ito?" Tanong ng lalaking nakasuot ng itim na hindi lumilingon. "Maaaring hindi mo maalala. Noong unang panahon, tinulungan ako ng iyong kaluluwang espiritu na makamit ang 4th Marcy Ice Combat Form dito. Naaalala ko ito, ngunit maaaring hindi mo." Lumingon ang lalaking nakaitim na nakasuot, nakatingin sa gwapong lalaki. "Hindi ko nakakalimutan. Natatakot ako na ginawa mo." Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 7556. Nahihiyang ibinaba ng gwapong lalaki ang kanyang ulo. "Ako ba ang sinisisi mo? Tapos ibabalik ko sa'yo lahat." Matapos ang maikling pagkabigla, tumawa ang lalaking nakasuot ng itim at itinuro ang gwapong lalaki. "Ngayong naging pinuno ka na ng Health Realm, paano ka pa rin masupol? Hindi mo binago ang iyong walang pigil na personalidad." Itinaas ni James ang kanyang ulo, tumingin sa lalaking nakaitim na damit, at tumawa. Pagkaraan ng ilang sandali, ikanaway ni Yanni ang kanyang kamay at nagpatawag ng ilang garapon ng alak mula sa isa sa mga umiikot na universo. Mabilis na itinaas ni James ang kanyang kamay, at isang mesa na may 2 upuan ang lumitaw sa kawalan. "Uminom ka muna bago ka magsalita." Hinampos ni Yanni ang 3 garapon ng Chaos Absinthe sa harap ni James. Tumawa si James, "Hindi ba ito si Chaos Absinthe? Naaawa ka ba sa akin, o sinusubukan mo akong lasingin para sabihin ko ang lahat?" Hinimok ni Yanni, "Subukan mo." Tumigil sa pagsasalita si James at binuksan ang isang garapon, agad itong nilagok. Matapos maubos ang laman ng garapon, nakaramdam siya ng mainit at paninikip ng tiyan. Maya-maya pa, isang malakas na puwersa ang kumalat sa kanyang katawan, dahilan para makaramdam siya ng pagkahilo. Kumunat ang noo ni James. "Hindi ito Chaos Absinthe. Ito ay isang bagay na mas malakas. Paano ito posible? Ako ang pinuno ng Health Realm, ang Supreme Path. Mayroon bang anumang alak na makapagpapalasing sa akin?" Ngumisi si Yanni, "Hindi ka kontaminado ng mga makamundong bagay ng Greater Realms, pero hindi ibig sabihin na hindi ka namalasing." Magsasalita pa sana si James ngunit naputol ito ng isang sinop. Nang makaramdam ng laway, napalunok si James ng laway. Kaya ang pagiging Supreme Path ay hindi kasing ganda ng sinasabi ng alamat. "Marami pa akong kahinaan." Pinunasan ni Yanni ang kanyang robe at umupo sa tapat ni James. "Depende kung sino ka at kung ano ang gagawin mo. May 2 ka pang garapon." Pilit na idinilat ni James ang kanyang mga mata. Kumurap siya ng ilang beses para makapag-concentrate. Ang alak ay nagkaroon ng napakalakas na epekto at parang isang gayuma. Umiling si James, iwinagayway ang kanyang kamay, at sinabing, "Hindi ako malasing. Kailangan ko pa ring pumasok sa ilog ng oras para makitang malapit na ang oras ng Soremsia ng Wait Arapath. Kung siya ang mag-trigger ng Lear Tribulation, natatakot ako na mangyari ang nangyari sa Sky sa buong Greater Realms. Mas malala pa ang pinsala. To be honest, I find it hard to accept. Though I know it's just a act and everything can be restored to its original state, masakit pa rin." Si James ay dumighay at lasing na sinabi, "Ano ba itong karumal-dumal na posisyon na ito? Napakaraming tungkulin at responsibilidad. Sinong nagsabing ang pagiging Supreme Path ay magpapahintulot sa isa na bumalik sa kalikasan? Mga sinungaling. Lahat sila sinungaling." Humalaklak si Yanni habang pinagmamasdan si James na buksan ang pangalawang garapon ng alak at humigop ng malaki. "Tunay nga, lahat ng tao ay sinungaling, kasama na kayo. Sinubukan mo na ako,
At halos mabuwisit ang buhay ko sa ski. Kaya, nakuha mo ba ang gusto mo? Ang nakaraan, kasalukuyan, o hinaharap ba ay higit sa reincarnation Soramsia ng Wait Arapat? Biglang huminto sa pag-inom si James at dahan-daang ibinaba ang kanyang garapon. Tinitigan niya ng lasing si Yanni at tumawa. Galit na sigaw ni Yanni, "Go on, tell me. Or else I won't forgive you." Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 7557. Pagkatapos suriing mabuti si Yanni, kinuha muli ni James ang garapon ng alak at tinapos ang laman nito. Pinagmasdan siya ni Yanni, naghihintay ng malinaw na paliwanag. Pagkaraan ng mahabang panahon, inihagis ni James ang walang laman na garapon at inabot ang pangatlo. Nang bubuksan na niya ito ay idiniin ni Yanni gamit ang kanyang kamay. Ang dalawang nakalok na mata, puno ng masalimuot na emosyon ang kanilang mga titig. Maya-maya, nagbahagi sila ng nakakaalam ng ngiti at sakasabay na binawi ang kanilang mga kamay. Nagtagal si Yanni, pagkatapos ay nagsabi, "Aalis ako, ngunit bago iyon, may gusto akong sabihin sa iyo mula sa aking puso." Nagkibit-balikat si James at nakangiting sumagot, "Ang pinakamalaking responsibilidad ng isang guro ay sagutin ang mga tanong ng kanilang mga disipulo at lutesin ang kanilang mga pagdududa. Matagal na akong naghihintay, at lahat ako ay nakikinig." Huminga ng malalim si Yanni, dahan-daang tumayo, at tumalikod kay James. "Dahil ikaw na ang pinuno ng Health Realm, anong bagong pagkaunawa ang mayroon ka sa Pats?" Mahinahong sumagot si James, "Hindi ko na kailangang intindihin. Bawat galaw ng mga nabubuhay na nilalang ay maaaring maging isang landas." Lumingon si Yanni at nakangiting sinabi, "Kung ang lahat ng nabubuhay na nilalang ay maaaring maging isang landas, kung gayon ano ang silbi ng paglilinang at pagsusumikap para sa Declan Mahayana? Ano ang layunin ng iyong posisyon, ang Supreme Path?" Sumagot si James, "Ang paglilinang ay upang mapabuti ang kakayahan, katawan, isip, at kaluluwa ng isang tao. Tungkol naman sa Declan Mahayana, ito ay isang sistema lamang ng pagraranggo. Walang katapusan o kapayapaan kung ikaw ay masyadong matyaga tungkol dito." Itinaas ni Yanni ang ulo at huminga ng malalim. Bagamat maaaring hindi siya pumayag, ayaw niya rin itong pabulaanan. Nakangiting tanong ni James, "Matagal ka nang nagtago sa Health Realm, dapat mayroon ka ng sariling pangunawa tungkol dito." Bumalik si Yanni sa dati niyang upuan at umupo. Pagkaraan ng ilang sandali, tumingin siya kay James at sinabing, "Kung sasabihin ko sa iyo na sa malapit na hinaharap, ang Destiny Sect ay maaaring hindi na umiral, ipipilit mo pa rin ba ang iyong pahayag?" Tumingin si James kay Yanni nang may kumpiyansa at sinabing, "Oo naman. Ang mga landas ay universal, at lahat ng nilalang ay nasa kanilang sariling paglalakbay, kasama ka, aminin mo man o hindi." Sa matalim na titig ni James, walang magawang ibinaba ni Yanni ang kanyang ulo. "Sa iyong pananaw, pagkabukas palad, at mga prinsipyo, mas karapat-dapat ka kaysa sa titulong pinuno ng Health Realm." Natawa si Sentence kay N.V. Elder A. Ma. Or James, "Gusto mo bang bigyan ako ng magandang kinabukasan?" Mataimtim na sinabi ni Yanni, "Ang iyong katalinuhan, karunungan, at mga talento ay hindi dapat sayangin sa kanilang pakikibaka sa kapangyarihan. Maaari kang magkaroon ng mas maliwanag na hinaharap." Ngumiti ng tahimik si James bilang tugon. Tumayo si Yanni na may pagkasabik. "Hindi mo sinimulan ang Destiny Sect. Hindi lang ito ang puwersa sa labas. Sa kasalukuyan mong prestihiyo, maaari mong simulan ang sarili mo. Hindi na kailangang lumubog kasama ang sirang barkong ito." Mahinahong sabi ni James, "Sirang barko? Paano mo malalaman na ang sirang barkong ito ay hindi makakasakay sa hangin at alon?" Humagalpak ng tawa si Yanni. Sa kanyang mga mata, ganap na naunawaan ni James ang 49 na Taoism at siya nga ang Supreme Path ng Health Realm. Gayunpaman, ang krisis at mga panganib na kanyang hinarap ay hindi nalulunasan sa pamamagitan lamang ng lakas ng isang kataas-taasang landas. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 7558. Si James ay sumulyap kay Yanni, hinayaan ang pagtawa sa kanya. Hindi siya tumutol o nagalit, sa halip, lalo siyang naging composed. Pagkaraan ng ilang sandali, lumapit si Yanni, bahagyang naningkit ang kanyang mga mata.
Ikaw ay naging pinuno ng Health Realm, ngunit ang Supreme Path Radiance ay sumasaklaw lamang sa Zymergy at hindi umaabot sa Greater Realms. Napabayan mo ang iyong pundasyon. Alam kong sinusubukan mong bumuo ng isang matuwid na puwersa na naiiba sa Wait Arapath. Naging maingat ka sa kung sino ang dapat pagkatiwalaan, na isinailalim kahit ang iyong mga malalapit na kaibigan sa malupit na pagsubok. Gayunpaman, hindi mo napansin ang katotohanan na ang Wait Arapath H's Reincarnation Sorumsia ay nagtatago sa loob ng Greater Realms. Ang kanyang mga tusong taktika ay madaling mapapabagsak, mabali o tuluyang masira ang iyong pundasyon. Ang isang sakuna tulad ng sapunong tanggapan ng Skay ay maaaring sumiklab anumang sandali, ngunit ito ay magiging mas trahedya, malupit, at madyugo. Umayo si Yanni at nagpatuloy, dahil sa iyong malalim na pakiramdam ng katapatan, magiging mahirap para sa iyo na pangasiwaan ang mga pukanan na ito. Paano mo maiiwasan ang napipintong Lear Tribulation? Kahit na ibigay mo ang lahat, ang pinakamagandang resulta para sa Health Realm ay isang matagal na standoff, nahahati sa dalawang paksayon iyo at ang Wait Arapath. Napatingin si James kay Yanni nang may pagtataka. Hindi ba maganda iyon para sa iyo? Ang iyong paksayon ay madaling hampasin at lansagin ang Destiny Sect. Natigilan si Yanni, saka tinuro si James at Minishan. Sinusubukan mo bang kumuha ng impormasyon mula sa akin? Umiling si James at nakangiting sinabi, hindi. Mukhang nahihigitan ng karunungan ng iyong amo ang Wait Arapath, tama ba ako? Napabuntong hininga si Yanni, neutral ang ekspresyon niya habang nakaupo. Tumingin si James kay Yanni at sinabing, ang pangunahing bahagi ng Marcia's combat form ay ang kakayahang agad na ilabas ang sukdulang potensyal ng isang magsasaka at makamit ang pinakamataas na kapangyarihan upang madaig ang mas malalakas na kalaban sa malapit na labanan. Ito ay naiiba sa tradisyonal na paglilinang, na unti-unting umuunlad at nagpapalakas sa lahat ng aspeto ng enerhiya. Gayunpaman, ang biglaang pagtaas ng lakas ay maaaring makalinlang sa mga magsasaka sa paniniwalang ang tradisyonal na paglilinang ng enerhiya ay walang kabuluhan vay mas nakagagalak na mga bentahe sa labanan ng Marcia's combat form. Bilang resulta, marami ang maaaring talikuran ang mapaghamong paglinang ng enerhiya, pabayaan ang pagunlad ng katawan, isip, at kaluluwa, at talikuran ang mga prinsipyo ng kabaitan, pagkamatipid, at kababang loob. Kapag nang ibabaw ang karahasan, pagkahumaling sa dugo, at pagkabalisa sa Health Realm, lilito ang isang pulutong ng mga nilalang na nahuhumaling sa kapangyarihan. Sinalubong ni James ang tingin ni Yanni. Sa sitwasyong iyon, hindi mo na kailangang umatake dahil ang Taoism ko ay mag-iisa na babagsak. Dahan-daang hinaplos ni Yanni ang garapon ng alak, mahinang tumawa. Pinayagan siya ni James sa kanyang tagumpay, nananatiling tahimik. Maya-maya, tinuro ulit ni Yanni si James, "You're just realizing this now. Hindi pa ba huli ang lahat para sa pagsisisi? Utang ko sa iyo ang aking pasasalamat, James. Minsan kong na-champion ang Marcia's combat form in the Greater Realms, ngunit nanag ang historical power ni Harper, at nahulog ako. Kung paanong tinalikuran ko ito, nagpakita ka at muling binuhay ang dakilang pakana na tinalikuran ko." Ibinuka ni Yanni ang kanyang mga braso, tumalikod, at tuwang-tuwa. Sa ilalim ng iyong impluwensya, lahat ng nilalang sa Greater Realms ay iginagalang na ngayon ang Marcia's combat form. Ang Eljade Mora Empire na itinatag mo ay may hawak na worth selections, isang direktang testamento dito. Kay Yanni ngumiti ng matagumpay, muling humarap kay James. Salamat, aking mabuting alagad. Napagtanto mo ang engranding plano na pangarap ko lang. Napangiti ng mahina si James sa kanyang masayang kilos. Masyado kang nagagalak, guro. Hindi ganito dapat kumilos ang powerhouse ng isang Shadowborn na nakatago sa hindi mabilang na taon. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 7559. Yanni nakasandal sa kanyang upuan na natatawa. Hindi ko maitago ang aking pananabik. Isinasantabi ang ating mga pagkakakilanlan, ikaw nga ang aking pinakamahusay na alagad. Gayunpaman, dapat kong sabihin, bilang iyong Panginoon, ako ay nasa sabik na magamit ang isang taong matalino at matalinong tulad mo. Paanong hindi ako matutuwa? Nakangiting tanong ni James, of course you can be. However, don't you think it might be too soon? Bahagyang natigilan si Yanni ngunit tumawa ito bilang tugon. Alam kong mapagmataas ka,
Ngunit ito ay isang liblib na lugar na hiwalay sa Health Realm. Maaari mong ilabas ang iyong galit dito. Walang makakakita, at hindi ito makakaapekto sa iyong awtoridad bilang pinuno ng Health Realm. Napabuntong hininga si James sa masungit na ekspresyon ni Yanni. Ang karunungan ay hindi tungkol sa pag-unawa sa iba ngunit tungkol sa pag-unawa sa iyong sarili. Ang kabaitan ay hindi tungkol sa pagmamahal sa iba ngunit tungkol sa pagmamahal sa iyong sarili. Ang katapangan ay hindi tungkol sa pagkontrol sa iba ngunit tungkol sa pagkontrol sa iyong sarili. Tumingin si James kay Yanni nang may simpatiya. Naiintindihan mo ba talaga ang karunungan, kabaitan, at katapangan, guro? Si Yanni, na kanina pa nakangiti sa tagumpay, ay biglang natigilan. Dahan-daang tumayo si James at mahinahong nagsalita, bagaman ang kapangyarihan ng Marcy Ice Combat Form ay hindi mula sa Destiny Sect, isa pa rin itong mahalagang kasanayan sa pakikipaglaban. Hindi lamang ito pinahahalagahan ng mga Marcy Ice, ngunit talagang gusto ko rin ito. Kaya't ibinahagi ko ito sa aking mga pinagkakatiwalaang kaibigan at sa Greater Realms. Wala akong pinagsisisihan. Tumingin si Yanni kay James at nagtanong, kahit ngayon, hindi mo ito tinatanggihan. Ngumiti si James, bakit tinatanggihan ang isang bagay na kapakipakinabang at praktikal dahil hindi ito mula sa Destiny Sect? Kumunat ang noo ni Yanni. Hindi ba dapat ganoon? Ito ang kapangyarihan ng Shadowborns. Para sa iyo, ito ay dapat nakawalang galang at isang seryosong paglabag. Para sa isang taong katangkad mo, ito ay dapat na isang hindi katanggap-tanggap na kahihiyan. Biglang tumawa ng malakas si James na ikinagulat ni Yanni. Itinuro niya ito at sinabi ko na sa iyo, ang bawat nilalang ay ang kanilang sariling landas. Para sa akin, walang pagkakaiba kung saan nagmula ang kapangyarihan. Makasaysayang kapangyarihan man ito o kapangyarihan ng Marcy Ice, sila ay mga manifestasyon ng mga landas. Ito nga lang kung minsan ang iba't ibang mga landas ay hindi maaaring gumana ng magkasama. Gayunpaman, naniniwala ako na ang pagbubukod sa isa't isa at ang alinman o diskarte ay ang pinakahanggal. Nabalisa, tumayo si Yanni at sumigaw, maaari mo bang tiisin ang pagsasama ng ibang Daoismo sa 9 na Daoismo o 49 na Daoismo? Lumingon si James at nagkibit-balikat, kung ito ay isang bagay na kayang tanggapin ng lahat, bakit hindi? Nabanggit mo lang na ang Xanadu Realm ay mas malaki, at ang Destiny Sect ay hindi lamang ang puwersa. Ibig bang sabihin ay wala ang hindi pinapayagan ng Destiny Sect, o kailangan nating magpanggap na hindi sila nakikita? Ikaw, galit na tanong ni Yanni, kung gayon, ano ang ipinaglalaban mo? Ano ang sinusubukan mong protektahan? Ano ang pundasyong namamahala sa Health Realm? Nagkibit-balikat si James at sinabing, nasabi ko na sa iyo ang sagot. Hindi naman pwedeng ganito kaina ang iyong comprehension abilities, di ba? Sumugod si Yanni kay James. Hindi, imposible. Ang 9 na Daoism at 49 na Daoism ang iyong pinakamataas na paniniwala. Bilang Supreme Path, wala ka bang paggalang sa kanila? Mahinahong sumagot si James, syempre ginagawa ko. Iginagalang ko rin ang mga paniniwala ng lahat ng nabubuhay na nilalang, anuman ang mga ito. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 7560. Yanni ay lubos na natigilan. Ang kanyang pananampalataya ay nasa kapangyarihang Marcy Ice, at para dito, iaalay niya ang lahat, pati na ang kanyang sariling buhay. Higit pa rito, ang kanyang paniniwala ay eksklusibo, hindi maaaring magkaroon ng ibang paniniwala, o ito ay kalapastanganan. Gayunpaman, ang mga salita ni James ay nagmumungkahi ng walang paggalang sa kanyang paniniwala. Sa kabila ng pagiging Supreme Path ng Health Realm at naunawaan ang 9 Daoisms at ang 49 Daoisms, hindi nagpakita si James ng tanda ng pagpapanatili o pagtataguyod ng mga paniniwala ng Destiny Sect. Naisip ni Yanni sa sarili, hindi kaya walang paniniwala ang lalaking ito. At ano ang naghihiwalay sa kanya sa isang hayop? Paano siya magiging pinuno ng Health Realm? Nakaturo kay James, sumagot siya, hindi. Hindi mo pa rin nilinaw. Ano ba talaga ang pinaniniwalaan mo? James looked at him innocently and said, as long as it's practical, I'll believe in it. Isa pa, ang asawa ko. Siya ang dahilan kung bakit ako nakarating sa ngayon. Nanginginig si Yanni at biglang tumalsik ng isang bibig ng dugo. Impossible.
Paano ito magiging posible? Si Supreme Kylo Rose, si Franna, ay pumili ng isang taong ganap na nagwawalang bahala sa mga paniniwala ng Destiny Sect upang maging Supreme Path, at kahit papaano ay nagtagumpay siya. Ito ay hindi ka panipaniwala. Naguguluhan na tanong ni James, ano ang problema, guro? Hindi ka pa dapat masyadong nawawalan ng dugo. Hindi ko pa nasasagot ang tanong mo tungkol sa Marcy Ice Combat Form. Hintayin mo akong matapos. Tapos, pwede mo nang ilabas lahat. Si Yanni ay ganap na nawalan ng salita. At James hinaplos ang kanyang baba ng may pag-iisip at sinabing, tungkol sa Marcy Ice Combat Form, minana ko ito sa iyo. Matapos maunawaan ang mga kalamangan at kahinaan nito, binago ko ito ng naaayon at isinama ito sa mana ni Emperor Yarden bago ito ipasa sa iba. Ang iyong pananabik at pagkawala ng kalmado ay hindi kailangan. Ang Marcy Ice Combat Form sa Greater Realm ay hindi na ang orihinal na bersyon. Nanginginig si Yanni na gulat na nakatingin kay James. Paano ito posible? Sa iyong paglilinang at lakas noon, imposibleng baguhin o isama ang isa pang kapangyarihan sa Marcy Ice Combat Form. Same time na sinabi ni James, nakalimutan mo ba ang Soul Spirit na naiwan mo sa Marcy Ice Combat Form's origin? Sa tulong ni Lizzie, ginawa ko itong isang Marcy Ice Combat Pearl, pagkatapos ay isinama ito sa mana ni Emperor Yarden. Napaatras si Yanni. Ikaw, Puff. Galit na galit, muli siyang nagluwa ng malaking subo ng dugo. Malubhang nasugatan mula sa pagsabog ng Celestial Sages, ngayon ay dumanas siya ng panibagong suntok mula kay Joel, walang paghahayag. Umindayog siya, saka bumagsak sa isang kalabog. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 7561. Humakbang si James para tumulong ngunit pinigilan siya ni Yanni, na nagpumiglas at napaluhod ng may ngiting bigo. Pagkatapos, sumigaw siya, kamangha-mangha. Hindi inaasahan. Talagang kahanga-hanga ka, Franna. Akala ko natalo kita, pero ako pala ang tanga. Kaya pala paulit-ulit mo akong kinumbinsi na iwan ang kaluluwa ko sa pinagmulan ng Marcy Ice Combat Form. Planado mo na ito simula pa lang. Ang Kylo Rose Supreme ay tunay na nakakatakot, tuso, at malupit. Matapos ilabas ang kanyang galit, walang magawang tiningnan ni Yanni si James. Matalino ka, at hinahangaan ko ang iyong katatagan. Ang iyong dedikasyon sa pagkakaibigan, mga prinsipyo, at pananaw ay hindi ka panipaniwala. Bagamat isa kang historical na nilalang na nilikha ng landas ng Wait Ara, kinamumuhian mo ang mga patakaran at autoridad. Ikaw ay walang pigil at hindi pangkaraniwan. Hindi ka tugma sa mahigpit na hirarkiya ng Destiny Sect. Dahil sa personalidad mong tulad nito, isa kang anomalya sa Destiny Sect, na sumasamba sa autoridad at gumagawa ng mga tusong panlilinlang. Ituturing ka ring isang erehe. Huminga ng malalim muli si Yanni. Hindi dapat gamitin ang iyong mahusay na talento at estratehiya upang labanan ang mga mapagkunwari at sakam sa kapangyarihan ng mga taong ito. Dapat mong gamitin ang iyong prestihiyo at ang pakikipagkaibigan ng iyong mga kaibigan upang lumikha ng sarili mong puwersa na papalit sa Destiny Sect. Walang pakialam na sumagot si James, ako ang pinuno ng Health Realm ngayon. Gusto mo bang magrebelde ako laban sa sarili ko? Biglang tumawa si Yanni, ang pinuno ng Health Realm. Napakatalino mo. Paano mo hindi maintindihan na ang posisyon mo ay hindi nakabatay sa iyong tunay na lakas? Hindi ito posisyon na ipinaglaban mo kundi nakamit mo sa pamamagitan ng sinasadyang suporta ni Franna. Matutulungan ka niya para makarating sa posisyon ng Supreme Path, mamuno sa Health Realm, at gamitin ka para harapin ang Lear Tribulation kapag ang Wait Ara Pat H's Reincarnation Soremsia ay dumating. Pero balang araw, kaya kanyang hilahin pababa at palitan ng iba. Tumingin ng diretso si Yanni kay James. Hindi ba't lagi mong sinasabi na hindi ka naniniwala sa tadhana? Kung gayon bakit mo inilalagay ang iyong kapalaran sa kamay ng iba sa halip na ikaw mismo ang humawak nito? Unti-unting naniningkit ang mga mata ni James. Guro, hindi mo na kailangang magpaligoy-ligoy pa. Sabihin mo na lang sa akin ang pakay mo. Itinuro ni Yanni si James. Sige, diretso na ako sa punto. Nasasangkot ka sa mga reklamo ni Franna, ng iba pang mga Diyos ng kawalang halaga ni Kylo Rose, at ng landas ng Wait Ara, na nagiging payon sa kanilang laro. Sa sumunod na segundo, sumulpat si Yanni sa harap ni James. Makinig ka sa payo ko.
Umalis ka agad dito, isuko ang posisyon ng kataas-taasang landas, isama mo ang lahat ng iyong pinagkakatiwalaan at pinapahalagahan, at umalis ka sa lugar na ito kasama ko. Huwag kang mag-alala, makakamit mo ang mas malaking tagumpay sa kaharian ng Xanadu. Pangako, lahat ng aking mga disipulo at mananampalataya ay ibibigay sa iyo at tutulungan ka rin nila ng buong lakas. Pagkatapos sumiklab ang kapigatian ng Lear at masugatan ang dalawang paksayon, tutulungan kitang pamunuan ang isang hukbo pabalik dito upang itatag ang sarili mong puwersa, kung saan ikaw ang may huling desisyon. Nakatitig si James sa kanya nang walang ekspresyon, napagtanto niyang si Yanni ay may natatanging katayuan sa 5 Shadowborn. Kung hindi sana siya gagawa ng ganito kaalagang pangako. Tinitigan ni Yanni si James at sinabing, kung hindi ka pa makapagdesisyon, hindi mo kailangang sumagot agad. Pwede kitang hintayin dito ng ilang sandali. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 7562. Biglang putol ni James kay Yanni. Ano ang mapapala mo sa pagtulong mo sa akin ng ganito, Master? Ano ang mapapala mo sa 5 Shadowborn? Dahil lang ba sa pinahahalagahan mo ako? Natigilan si Yanni sa tanong. Ngumiti si James, hindi mo ako kailangang sagutin kung hindi mo kaya. Ikaw ang Panginoon ko, at hindi kita pipilitin. Gayunpaman, hindi mo rin ako dapat pilitin. Pareho tayong may kanya-kanyang paniniwala. Ayokong maghiwalay tayo ng hindi maganda dahil sa isang hindi magandang alaala sa huling sandali. Kumunat ang noo ni Yanni habang nakatingin kay James, mahirap basahin ang ekspresyon nito. Gayunpaman, nakita ni James ang pagkislap ng pagiging komplikado sa mga mata nito. Nagkatinginan sila ng matagal bago humagalpak sa tawa ng walang maliwanag na dahilan. Muling umupo si Yanni, binuksan ang isa pang garapon ng alak at itinulak ito kay James. Pagkatapos, binuksan niya ang isa para sa kanyang sarili, at itinaas ito. Dahil gusto natin ng perpektong pamamaalam, gamitin natin ang alak na ito bilang pagpupugay sa ating pagkakaibigan. Tumango si James, sabay taas ng kanyang garapon. Pagkatapos ng pamamaalam na ito, mahirap hulaan kung magkikita pa ba tayong muli bilang magkaaway o magkaibigan. Pero kahit ano paman, ako, si James, ay palagi kang igagalang bilang aking Panginoon. Tumawa ng malakas si Yanni. Palagi kitang kikilalanan bilang aking disipulo. Kahit kailan at saan, basta't mabanggit ang pangalan mo, James, ay igagalang ka namin ng aking mga tagasunod. Nagtitigan sila, kinalampag ang kanilang mga banga ng alak, at uminom. Nagbahagi sila ng alak na pamamaalam at naggalang bilang magkaaway. Tinapos ni James ang kanyang alak at ibinaba ang garapon. Laking gulat niya nang mawala si Yanni nang walang bakas, na parang hindi siya nakapunta roon kahit kailan. Guro, sigaw ni James, nakaramdam ng lungkot, at saka dahan-daang ipinikit ang kanyang mga mata. Bigla, isang malaking bowl ang enerhiya na may ugong na parang ugong ang lumipad sa kawalan, ang ibabaw nito ay minarkahan ng 5 pulang dugong swastika. Habang dahan-daang lumalapit ang bowl ang enerhiya kay James, iminulat niya ang kanyang mga mata at hinawakan ito. Isang maliwanag na liwanag ng swastika ang lumabas mula sa bola ng enerhiya, at naglarawan bilang isang mahabang balumbon sa kawalan. Nag-iwan ng mga sagot si Yanni kay James. Gusto kong malaman pero hindi ko na tinanong. Dinamdam din ang panghihinayang ni Yanni. Kawalan ng kakayahan, mga salitang pamamaalam, at pangako kay James. Nang makita ang bawat rune at simbolo sa scroll, naramdaman ni James ang kanyang puso na pinipiga ng isang hindi nakikitang kamay, kapwa gulat at walang magawa. Bigla, isang makinang na kulay gintong amatista ang kumislap mula sa katawan ni James, at nag-transform sa magandang figure ni Franna. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 7563. Tumingin si Franna kay James at sinabing, kahit na pagkatapos malaman ang lahat, naniwala pa rin siya sa iyo pero hindi sa akin. Masyado mo ba itong itinago ng maayos, o nag-iwan ba ako ng hindi magandang impresyon? Hindi lumingon si James sa kanya bagkus ay patuloy na nakatitig sa scroll. Huminga ng malalim si Franna at sinundan ang tingin nito. Maya-maya, madamdamin niyang sinabi, kilala na siya ng aking Soremsia ng hindi mabilang na taon, ngunit tumanggi siyang magsabi ng kahit ano tungkol sa reincarnation Soremsia ng Wait Arapath.
Hindi ko inaasahan na ibabahagi niya sa iyo ang ganitong impormasyon bago siya umalis. Hindi lang iyon. Nangako siya na hanggat hindi ko neresolba ang Lear Tribulation, ang 5 Shadowborns ay hindi maglulunsad ng malawakang pag-atake sa Destiny Sect, sabi ni James, pagkatapos ay humarap kay Franna. Siguro'y naiinggit ka sa akin. Humagalpak ng tawa si Franna, saka yumuko. Oo, malaki ang ugnayan ninyong dalawa, at isa lamang akong tagalabas. Pero medyo hindi tapat ang pangako niya. Pinaglalaroan lang niya ang emosyon at minamanipula na naman ang kanyang walang muwang na disipulo. Natigilan si James, saka kumunat ang noo. Anong ibig mong sabihin? Hinawi ni Franna ang kanyang balabal, lumingon, at buong pagmamalaking sinabi, kung ang 5 Shadowborn ay talagang may mahusay na kakayahan, malamang ay nakalusob na sila at nakagawa ng malaking pinsala. Nawalan ng malay si James. Humarap si Franna kay James at sinabing, gayunpaman, lahat ng iniwan niya para sa iyo ay taos-puso. Matapos ang maraming kumpirmasyon, totoo ngang ang landas ng Wait Ara ay mayroong 3 reinkarnasyon na Soremsia. Inihayag lamang ni Yanni ang impormasyon tungkol sa kanyang nakaraang anyo ngunit wala nang iba tungkol sa kasalukuyan at hinaharap na mga anyo. Iginigit mo pa rin ba ang orihinal na plano? Siyempre naman. Pinaikit ni James ang kanyang mga mata. Sinadya ni Franna na sabihin, sa tingin ko kailangan mong palakasin ang iyong pundasyon. Kailangang makapasok ang Supreme Path Radiance sa Greater Realms at patatagin ang iyong posisyon bilang Supreme Path ng Health Realm. Hindi nito bibigyan ng pagkakataon ang Wait Ara Path na samantalahin, pagkatapos ay makakaipon ka ng lakas upang malutas ang Lear Tribulation. Nakangiting sabi ni James, ayokong nakaupo lang at naghihintay sa kamatayan. Sumagot si Franna, mas mabuti na yan kaysa sa pag-aaksaya ng oras at lakas. Bukod pa rito, ang plano mo ay may malaking kapalit lalo na sa emosyonal at kaluluwa mo. Gusto mo bang makakita ng isa pang trahedya tulad ng Sasuke sa Greater Realms, James? Gusto mo bang isa-isang magkatawang tao ang napakaraming kaibigan at kasama mo? Nanatiling kalmado si James sa harap ng galit ni Franna. Hindi siya tumanggi o nagpakita ng galit. Sa halip, binuksan niya ang pangalawang bagay mula sa bola ng enerhiya, isang lilang token ng swastika. Ang swastika ay puno ng di kilalang kapangyarihan, parang isang malawak na dagat ng usok, na nagdudulot ng takot sa puso ng isang tao. Nagmuni-muni si James habang nilalaro ang token sa kanyang kamay. Bigla, isang mensahe ang tumunog sa kanyang isipan. Sabi ko naman sa'yo bibigyan kita ng oras para pag-isipan mo. Hindi ako susuko ng ganoon kadali. Pag-isipan mong mabuti, at kapag mayroon ka ng sagot, ibuhos mo ang iyong kaluluwa sa token na ito. Makakatulong ito sa iyo at sa mga nilalang na pinapahalagahan mo na makatakas sa epekto ng kapigatian ng Lear. Makakatulong din sa iyo ang token para mahanap ang isang nawawalang kayamanan. Kapag nahanap mo ito, makukuha mo rin ang gusto mong hanapin. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 7564. Matapos marinig ang impormasyon, hindi napigilan ni James ang mapabuntong hininga. Iniwan na ni Yanni ang mga bagay na ito dahil hindi pa rin siya sumusuko sa pagre-recruit sa kanya. Katulad niya rin si Yanni, matigas ang ulo at walang humpay sa pagkamit ng kanyang mga layunin. Nag-isip-isip si James, ang simbolo ng swastika ay maaaring makaramdam ng nawawalang kayamanan. Ano kaya ang kayamanang ito? Ito kaya ang salamin ng landas na minsang nawala ng aking asawa, na maaaring magpakita ng Soremsia ng landas ng Wait Ara. Kung totoo ito, ang lahat ay may bagong tuklas na pag-asa. Muling narinig ang boses ni Franna. James, ikaw. Putol ni James kay Franna, seryosong nagsalita, napakaingay mo. Tumigil ka na sa pang-aasar. Sasagutin na kita ngayon. Sinaman niya ito ng tingin at sinabing, tama ka. Hindi lang ang mga kaibigan at kasama ko ang mamamatay, kundi lahat ng nasa Greater Realm ay mamamatay din. Kontento ka na ba? Ikaw. Tiningnan ni Franna si James nang hindi makapaniwala, na para bang isa siyang demonyo. Galit na tugon ni James, anong problema ko? Kung sarili ko lang ang inaalala ko, uupo na lang ako at mag-iipon ng lakas, maghihintay sa kamatayan. Gayunpaman, hindi ako makasarili gaya ng iniisip mo. Ako ang kataas-taasang landas, ngunit mahina pa rin ang mga kaibigan ko.
Kailangan nila ng paghihirap para sa mga tagumpay. Ang pagdanas ng isang sakuna na nagbabanta sa buhay ang pinakamahusay na paraan para mapabuti nila ang kanilang lakas sa paglilinang. Sa tingin mo ba ay malamig ang dugo ko, malupit, at walang awa, di ba? Lumapit si James kay Franna ng may galit na ekspresyon. Sa tingin mo, ngayong ako na ang pinuno ng Health Kingdom at may kapangyarihang magtalaga ng mga Diyos, dapat akong pumili ng mga kaibigan ko at hayaan silang sambahin. Kumaway si James at sumigaw, kung gayon ay minamaliit mo ako at ang mga kaibigan ko. Determinado si Tamna. Baguhin ang Health Realm, putulin. Mga dakilang kaharian, ang 5 alagang hayop. Mga patakaran, at tutulan ang Tai Chi, ang mga emperador, at ang Wait Ararat. Gusto kong maging may kakayahang kontrolin ng lahat ang kanilang kapalaran. Bilang mga kaibigan ko, kung wala silang kayabangan at ambisyon, kahit ay promote ko pa sila bilang mga Diyos, mababaw lang iyon at magiging biro lang. Lumingon si James at tumingin kay Franna. Ikaw man o ang asawa ko, hindi ako makikipagkompromiso. Tawagin niyo akong walang puso o walang bait. Kahit tawagin niyo pa akong malupit at baliw, hinding-hindi ko mababago ang isip ko. Maaaring hindi ang aking mga kaibigan at kasama. Naiintindihan ko na ngayon, pero tutulungan ko silang matutunan kung ano ang ibig sabihin ng tunay na iginagalang dahil sa lakas at pagiging may kontrol sa kanilang kapalaran. Pagkatapos magsalita, ikinumpas ni James ang kanyang kamay at lumipad diretso sa kalawakan sa unahan niya, naiwan si Franna na nakatayong nakatihaya sa kanyang kinatatayuan. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 7565. Sa ikatlong patong ng forlat, sa loob ng isang silid sa ginintoang palasyo, isang magandang babae na nakasuot ng asol na damit ang nakatayo ng kinakabahan, ang kanyang mahabang buhok ay nakalugay at ang kanyang kilos ay parang isang takot na maliit na kuneho. Sa likuran niya, isang gwapong lalaki na nakasuot ng lilang gintong damit ang mabagal na naglalakad, ang mga kamay ay nasa likod ng kanyang likuran, isang partikular na malungkot na ekspresyon sa kanyang mukha. Matapos ang matagal na katahimikan, ang babae, na hindi na makayanan ang mapang-ipong kapaligiran, ay sa wakas ay nagsalita. Ano man ang mangyari, ang pagkawasak ni Skye at ang pagbagsak ng mga Celestial Sage ay labis na ikinagulat ng Greater Realms. Itinoon ng lahat ng Greater Realms ang kanilang galit kay Reincarnation Soremsia ng Wait Arapath, na tinatawag siyang isang masamang espiritu na nagdudulot ng kaguluhan. Ang pagsugpo sa kanilang lahat ay magiging kontraproduktibo kung hihilingin mo sa amin na gawin iyon. Ang mas malala pa ay ang pagkawasak ng Skye at ang pagkamatay ng mga Celestial Sage ay labis na ikinagulat ng ating imperyo. Maging ang mga hari ng digmaan, mga marshal, o ang mga sundalo ng hukbong Mahayana sa ilalim ng kanilang pamumuno, silang lahat ay hindi mapakali. Malinaw kong nararamdaman na hindi sila nagsusumikap na sirain ang mga sekta ng Greater Realm. Nanghihina ang kanilang moral. Bigla siyang lumingon upang tingnan ang gwapong lalaki. Hindi ka na maaaring maging matigas ang ulo, James. Ang ating imperyo ay sabay-sabay na sumire ng libu-libong sekta, ngunit hindi nito napigilan ang mga tinig ng Greater Realms o mapatahimik ang kanilang galit laban sa Reincarnation Soremsia ng Wait Arapath. Kung magpapatuloy ito, ang imperyong Jade Mora ang magiging sanhi ng galit ng publiko. Nang marinig ang kanyang mga salita, huminto ang lalaki at tinitigan siya ng masama. Sa ilalim ng kanyang matalim na titig, yumuko ang babae sa takot. Kahit hindi tayo magkadugo, itinuturing ko na kayong pamilya. Natigilan ang babae sa mga sinabi niya. Ang impostor, na nagbalat kayo bilang si James, ay seryosong nagtanong, sabihin mo sa akin ang totoo. Naniniwala ka ba talaga na ang reinkarnasyon ng landas ng Wait Ara na si Soremsia ang nasa likod ng pagkawasak ni Skye at pagkamatay ng mga Celestial Sage? Biglang natahimik si Maxine. Nagsagawa siya ng masusing imbestigasyon sa pangyayaring gamulat sa mundo at nagdulot ng malawakang takot at galit, ngunit sa huli, wala siyang makitang anumang pahiwatig. Malamig na sinabi ng impostor, mahirap talagang malaman ang puso ng isang tao. Hindi mo ba naiisip na kakaiba ang pakikitungo sa akin ni Truett simula nang bumalik ako? Gulat na tanong ni Maxine, ipinahihiwatig mo ba na si Truett ang nag-oorganisa ng lahat? Matigas na sagot ng impostor, kung hindi ako bumalik, siya na sana ang may ganap na kontrol sa Greater Realms. Ngayong nakabalik na ako, nawala na sa kanya ang awtoridad na iyon.
Nanginginig si Maxine at umiling dahil sa hindi makapaniwala. Hindi ganoon si Truett. Tapat siya sa iyo. Matalik mong kaibigan siya. Dahan-daang lumapit ang impostor kay Maxine. Napaka-inosente mo, Maxine. Sa harap ng tunay na kapangyarihan, walang mga kaibigang puro panalo at talunan. Alam niyang bumalik ako para tumulong sa reinkarnasyon ng landas ng Waitara. Sorremsia sa pakikipaglaban sa siyam na Diyos ng kawalang-walaan na si Keitaro at upang iligtas ang mga dakilang kaharian. Gayunpaman, itinanghal niya ito upang lumitaw ang reinkarnasyon na Sorremsia ng landas ng Waitara upang sirain si Skye at patayin ang mga Celestial Sage. Hindi lang ang Greater Realms ang gusto niya. Maaaring nakipagsabuatan siya sa 9 Kailoros Gods of Nothingness para maalis siya. Umiling si Maxine dahil sa hindi makapaniwala, hindi matanggap na pagdududahan ni James ang kanyang kaibigan.